Si Masato ay isang malungkot na mama's boy na galit sa kanyang nakababagot na buhay sa Ohio. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang siya ay naipit sa loob ng mundo ng laro kasama ang kanyang malambing na ina. Ngunit nakuha niya ang lahat ng S-rank na kasanayan at ginamit ang mga ito upang lampasan ang lahat ng pagsubok para mapasaya ang kanyang anak. Nagsimula ang lahat ng sinasagutan ni Masato ang isang survey tungkol sa kanyang relasyon sa kanyang ina, si Mamako. Ngunit sa kanyang mga sagot ay tila mas gusto niyang mampa ng isang single dad. Ito ay dahil pangunahin sa hindi pagkaunawa ni Mamako sa konsepto ng personal na espasyo at hindi siya hinahayaang tangkilikin ang kanyang mga 2D goth mommies ng tahimik. Nang sinubukan ni Mamako na sumilip, itinulak siya palayo ni Masato, sinagutan ang lahat ng tanong, at ipinadala ang survey sa koreo. Ilang araw ang lumipas, at isang babae na nagngangalang Shiraze ang dumating sa kanyang lugar at ipinaalam na naroon siya tungkol sa survey na kanyang sinagutan. Gaya ng dati, sumisingit si Mamako, ngunit pinalabas siya ni Shiraze ng silid upang makapag-usap sila ni Masato ng pribado. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung bibigyan siya ng pagkakataong mamuhay sa mundo ng kanyang paboritong laro. Inakala ni Masato na ito'y isang haka-haka at sinabing susubukan niya ang pagkakataon. Ngunit may isinulat si Shiraze sa kanyang computer, na nagpalabas ng ilaw dito. Maya-maya, ang katawan ni Masato ay nahigop papasok sa computer, at sa wakas ay natauhan siya na patungo siya sa isang bago at sariwang buhay sa loob ng isang video game. Lumingon siya upang makita ang kanyang eyes, malungkot ang mukha, at kahit na nalulungkot siyang iwanan ito, alam niyang ang buhay na naghihintay sa kanya ay puno ng kasiyahan at pakikipagsapalaran. Di nagtagal, dumating siya sa bagong mundo at nagulat siyang makita ang mga lumulutang na isla at gawa-gawang nilalang sa paligid niya. Nang magsimula siyang ipagdiwang ang kanyang kalayaan, lumitaw din si Mamako at tinawag siyang salbaha dahil sa pag-iwan dito. Pagkatapos, sinabi niyang sabik siyang sumama sa mga kapanapanabik na paglalakbay kasama siya. Ngunit sa puntong iyon, ang tanging paglalakbay na gusto ni Masato ay ang patungo sa kabilang buhay. Di nagtagal pagkatapos, dumating sila sa palasyo, kung saan inirehistro sila ng hari bilang mga manlalaro at binigyan sila ng paunang estadistika. Nakita ni Masato na nasa kanya ang klase ng bayani, at naniniwala siya. Susupil siya ng mga halimaw sa araw at makikisama sa mga dilag sa gabi. Gayunpaman, ibinunyag ng hari na walang malaking banta sa mundong ito, kaya ang tanging magagawa niya ay mamuhay lang ng ordinaryo. Bagamat nalungkot, tinanggap ni Masato ang kanyang bagong buhay, ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit kailangang sumama ang kanyang ina. Sabi ng hari, masyadong komplikado ang sagot para ipaliwanag niya, kaya't pinakamainam kung siya mismo ang makakatuklas nito. Pagkatapos nyon, dinala sila ng hari sa isang silid kung saan may 3 maalamat na sandata na nakabaon sa isang bato at hiniling sa kanila na pumili ng isa bawat isa. Pinili ni Masato ang isa na kumokontrol sa liwanag at minsan ang ginamit upang paalisin ang lahat ng kadiliman mula sa mundo. Gayunpaman, si Mamako ay casual na. Lumapit sa bato at sabay na hinugot ang 2 espada dahil ayaw niyang malungkot ang mga ito nang wala ang isa't isa. Pagkatapos nyon, silang dalawa ay ipinadala sa arena para sa laban ng pagtuturo, at ginamit ni Mamako ang kanyang mga espadang apoy at tubig upang puksain ang mga halimaw. Ngunit, nang turn na ni Masato para mag-aura farm, ay inindayog niya ang kanyang espada ngunit ang tangi lang niyang nagawa ay patumbahin ang isang mahinang ibon mula sa kalangitan. Habang pinapalakas ni Mamako ang loob niya, ay lumuhad si Masato at nagsimulang magreklamo na ang kanyang atake ay biro lang kumpara sa multi-target na mga espada nito. Tiniyak ni Mamako sa kanya na siya ay medyo malakas at itinulak niya na sumama sa mga pakikipagsapalaran kasama siya. Ngunit ayaw ni Masato na gumalaw kahit 1 pulgada hanggat hindi niya sinasabi kung bakit siya narito. Bagamat halatang may alam siya, sinubukan ni Mamako na ilihis ang tanong, ngunit nagalit si Masato at sinabi sa kanya na itatakwil niya ito kung hindi niya sasabihin ang dahilan. Ang marinig ito ay nakabasag ng puso ni Mamako, at nang siya ay umiiyak na ng sobra, napagtanto ni Masato na samobra na siya. Agad-agad, lumuhad siya upang humingi ng tawad, at hinaplos lang ni Mamako ang ulo nito, sinasabing gusto lang niyang sumama sa masayang pakikipagsapalaran kasama ang kanyang anak. Sa wakas, pumayag si Masato na bumuo ng grupo kasama siya, kaya tumungo sila sa pinakamalapit na lungsod upang makapagparehistro sa Adventurers Guild.
Pagdating sa doon, hinugot ni Mamako ang kanyang espada at gumamit ng atake para takutin ang lahat palayo. Nang tanungin ni Masato kung naloloka na siya, ipinaliwanag niyang sinusubukan niyang mag-iwan ng matibay na unang impresyon para seryosohin sila ng lahat. Sakto noon, ang pinuno ng guild, na si Shirase pala, ay sinalubong sila sa loob. Napansin ni Masato na dinudugo siya at tinanong kung kailangan niya ng tulong. Ngunit sinabi nitong epekto lang sa laro ang dugo at hindi siya totoong tao. Pagkatapos noon, binigyan niya sila ng mga card ng ibang adventurer na naghahanap ng grupo, at nang pumili si Masato ng ilang potensyal na kandidato, napansin ni Mamako na silang lahat ay kaakit-akit at sapat ang ganda, gwapo para maging espesyal na kasama ni Masato. Gayunpaman, upang matiyak na ang kanyang unang apo, walang dagdag na kromosoma, nagpa siya si Mamako na interviewin sila. Una, kinapanayam nila ang isang kabalyero na nanunumpa na wawasakin ang kanyang mga kaaway, at agad itong tinanggihan ni Mamako. Pagkatapos nyon, nakilala nila ang isang taong tila hindi mapagkakatiwalaan na nagpakita na siya ay isang mandurukot, ngunit tinanggihan din siya ni Mamako dahil masama ang pagnanakaw. Huli sa lahat, nakilala niya ang isang diwata pari, ngunit tinanggihan din siya dahil ayaw niya na magkaroon ng kanyang apo ng matutulis na tenga. Pagkatapos nyon, kinapanayam niya ang isang mahiyain na babae na nagpakilala bilang si Porta, isang mangangalakal na ang kakayahan ay nagbibigay sa kanya ng diskwento sa mga tindahan at taberna. Mayroon din siyang espesyal na bag na nakapag-imbak ng 300 bagay, at higit pa roon, kaya niyang tansyahin o gumawa ng mga bagay. Gayunpaman, ang pinakamalaking depekto niya ay hindi siya makalaban dahil nakakahadlang ang kanyang mga busina. Sa kabila nito, nagkasundo sina Masato at Mamako na karapat-dapat siya sa pwesto sa grupo, ngunit nang tanungin ni Mamako kung gusto niyang maging nobya ni Masato, ipinaalala ng binata na namatay si Epstein sa kulungan. Pagkatapos, tiningnan nila ang susunod na baraha at nakita ang isang babaeng nagngangalang Wise, isang pantas na kayang gumamit ng mahika para sa pagpapagaling at pag-atake. Sa ibaba ng kanyang baraha, nagbabanta siya na sinumang tumanggi sa kanya ay tiyak na haharap sa kamatayan. Napansin ni Masato na maayos ang kanyang mga katangian, ngunit isa siyang pulang buhok na may maikling pasensya, na kailan may hindi magandang bagay. Nagpasya siyang tanggihan siya at itinapon ang kanyang baraha, ngunit ang baraha ay sa hindi malamang dahilan bumalik sa tumpok, kaya't naguluhan siya. Sinubukan niya itong pilasin, ngunit nang hindi ito gumana, ibinagsak niya ito at niyapakan sa sobrang pagkadismaya. Noon din, may narinig siyang boses mula sa loob ng baraha, at pagkalipas ng ilang segundo, ang poster ay naging si Wise, na ang mukha ay may bakas ng sapatos ni Masato. Galit dahil sa walang awang pagtatapon sa kanya, tinawag ni Wise ang kanyang Magi Kong libro at ginamit ito upang mag-cast ng teleportation spell. Pagkalipas ng ilang segundo, nasa labas na si Masato, at inapakan ni Wise ang mukha niya para makaganti. Pagkatapos niyang bumaba, naisip ni Masato na siguro desperado na itong makahanap ng isang grupo, kaya naman ginawa niya ang kalokohang ito, at nahiya siya. Dahil totoo ito, nang makita ito, nagpasya siyang bigyan siya ng pagkakataon at magsagawa ng panayam doon mismo. Habang nakaupo siya sa tabi niya, sinabi niyang medyo malapit siya, na naging sanhi ng kanyang pagkapahiya. Samantala, humingi ng paumanhin si Shirase kay Mamako dahil hindi niya mahanap ang kanyang anak, ngunit tiniyak ni Porta sa kanya na magiging maayos si Masato nasaan man siya. Gayunpaman, nag-aalala si Mamako na maakit nito si Wise at makikipagsapalaran sa kanya sa halip, kaya nagpasya si Shirase na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Balik sa labas, habang nag-uusap sina Wise at Masato, sinabi ni Wise sa kanya na ang larong ito ay idinisenyo upang muling buhayin ang ugnayan sa pagitan ng isang ina at ng kanyang supling. Ang tanging paraan upang makabalik sa dating mundo ay upang matupad ang kondisyon ng panalo, na ang magkaroon ng matibay na ugnayan sa iyong ina. Dagdag pa niyang ibinunyag na narito siya kasama ang kanyang ina, ngunit nag-away sila, at nagpasya siyang magsarili. Dahil wala siyang paraan upang makauwi, nais niyang ampunin siya ni Mamako at tulungan siyang makauwi. Ngunit sigurado si Masato na hindi aampunin ng ina nito ang isang kakaiba tulad niya. Samantala, ipinaliwanag ni Shirase kay Mamako na ang kanyang relasyon sa kanyang anak ang pinakamahalagang bahagi ng larong ito, kaya ipinararating niya ang pagiging ina na iyon kay Mother Nature. Mauunawaan niya ang kanyang pananabik at hahanapin para sa kanya ang lokasyon ng kanyang anak. Kasunod ng kanyang payo,
kinausap ni Mamako si Mother Nature, at isang maliwanag na liwanag ang sumikat mula sa kanya. Espada. Sa sandaling yun, sina Masato at Wise ay lumipad sa ere, at nakita sila ni Mamako mula sa guild. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Shirase na nakakuha si Mamako ng bagong kasanayan, na nagbibigay daan sa kanya upang hanapin si Masato at pigilan siyang makahanap ng kapareha. Kalaunan, si Wise ay pinigil dahil sa pagtatangkang saktan ng ibang manlalaro, ngunit iginiit niya na ginawa rin ito ang pareho sa kanya. Gayunpaman, si Masato ay pinawalang sala dahil inakala niyang tumatapak lamang siya sa isang piraso ng papel, na labis na ikinagalit ni Wise. Magalang na sinabi ni Mamako kay Wise na alam niya kung bakit ito naroroon, ngunit hindi niya ito maaaring ampunin bilang anak. Sa kabila niyon, malugod siyang tinatanggap na sumali sa kanilang partido at makipagsapalaran kasama nila. Bukod pa rito, kung makasalubong nila ang nanay ni Wise sa daan, pipiliti ni Mamako silang magbati. Nang marinig ito, sinabi ni Wise na mas gugustuhin pa niyang hulugan ng bata ang buong mundo kaysa makipagbati sa kanyang ina, kaya mas mabuti pang iwanan na lang siya. Nang marinig ito, sinabi ni Masato sa kanya na magagamit nila ang mahika niya, kaya maganda kung sasama siya sa kanila, na ikinapula ng mukha niya. Pumayag siya habang ipinahihiwatig na pinakiusapan siya ni Masato na sumama. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang butas sa lupa, na tila lagusan ng piitan. Habang pinag-uusapan nila kung paano papasok, gumuho ang lupa sa ilalim ni Mamako, kaya sinunggaban siya ni Masato at Wise para pigilan siyang mahulog. Gayunpaman, lahat sila'y bumulusok sa hukay at nagkahiwa-hiwalay dahil wala silang makita. Habang nagsisimulang magpanik si Masato at ang iba pa, sinubukan silang aliwin ni Mamako sa pamamagitan ng pagpapasaya. Ngunit nauwi ito sa kanyang pagliliwanag at paglikha ng sapat na ilaw upang tanglawan ang buong lugar. Matapos magkita-kitang muli, nagtungo sila sa silid ng boss, kung saan nila nakasalubong ang maliliit na slimes. Buong pagmamalaking lumapit si Wise upang ipakita ang kanyang kakayahan, ngunit ginamitan siya ng mga slimes ng isang magic sealing spell, na nagpawalang saysay sa kanya. Nang makita ito, hinugot ni Mamako ang kanyang mga multi-swords at ginamit ang mga ito upang talunin ang mga slimes, kaya nawala ang bisa ng magic sealing spell. Sinimulan ni Porta na kolektahin ang mga hiyas na iniwan ng mga slimes, ngunit bigla, libu-libong slimes ang lumitaw at bumuo sa isang higanteng slime, na nagpawalang bisa sa mahika ni Wise isang beses. Muli, pagkatapos, ibinuga ng slime ang puting likido nito kay Mamako, ngunit mabilis na kumilos si Masato para takpan siya. Sa kasamaang palad, pareho silang nabalutan ng likido mula sa slime, at ang kanilang mga damit ay nagsimulang matuno dahil sa katas ng slime. Nang tangkain ni Masato na tumayo, nadulas siya sa madulas na likido, at ang mukha niya ay napasubsob sa dibdib ni Mamako. Ipinaalala ni Mamako sa kanya na hindi niya ito maaaring gawin dahil anak niya ito, kaya mabilis na bumaba si Masato mula sa kanya at ninais na hugasan ang kanyang mga mata ng bleach. Sa sandaling yun, nagpakawala ng oras sayon si Wise sa slime, buong pagmamalaking sinasabing binawi niya ang selyo ng mahika gamit ang kanyang isip, samantalang sa totoo lang. Binigyan siya ni Porta ng isang bagay para dito. Pagkatapos nyon, lumapit si Masato upang labanan ng slime, ngunit inunahan siya ni Mamako at ginamit ang kanyang mga espada upang talunin ito. Pagkatapos ay nagsimula siyang lumukso sa tuwa, ngunit nang ang kanyang mga galaw ay nagdulot ng labis na pagkabalisa kay Masato, pinagpalala pa ni Porta ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsusuot ng apron kay Mamako. Pagkatapos nyon, habang nagrereklamo si Masato tungkol sa kanyang ina na inaagaw ang lahat ng papuri, ang slime ay naging mga nakuhang gamit na may kabaong sa ibabaw. Sa loob ay isang patay na Shirase, kaya binuhay siya muli ni Wise, at binigyan niya sila ng misyon na pumunta sa nayon ng Maman. Agad na nagtungo ang grupo sa nayon, at pagdating doon, tuwang-tuwa si Mamako nang makita ang mga murang presyo sa palengke kumpara sa mga nasa Tokyo. Habang siya ay namimili ng grocery, naramdaman ni Masato na may kakaiba sa lugar na ito. Kalaunan, habang sila ay nasiyahan sa lutong bahay na tanghalian ni Mamako, mas masaya si Wise kaysa sa iba dahil ang nanay niya ay hindi marunong magluto. Gayunpaman, nakatuon ang isip ni Masato sa misyon, kaya inihayag niya na bibili sila ng ilang kagamitan pagkatapos nilang kumain. Kalaunan, pumunta sila sa panday na nagpakita sa kanila ng isang kakaibang baluti, at bago pa makapagsalita si Masato, nahuli nito ang mata ni Mamako.
Nang subukan niya ito, namangha sina Wise at Porta sa kanyang mga kurba, ngunit nais ni Masato na sana ay ipinanganak siyang bulag. Nang makita ito, tinanong siya ni Mamako kung hindi ba ito bagay niya, pero nagmakaawa si Masato na tigilan na niya ang pagbibigay sa kanya ng pagkabahala, kaya nagpa siya itong habarin at sumubok ng iba. Sinubukan niya pagkatapos ang isang schoolgirl outfit, sinundan ng isang damit na nababagay sa isang Dark Lord, at hindi maiwasan ni Masato na makaramdam ng pagkatalo dahil sa kanyang kahangalan. Panghuli, pumili siya ng isang puting damit, at ibinunyag ni Porta na ito ay isang roba ng pagpapagaling, na tanging mga gumagamit lamang ng mahika ang maaaring magsuot. Gayunpaman, binaliwala ni Mamako ang paghihigpit, at pumasok sa fitting room upang sukatin ito. Ilang segundo lang, narinig ni Masato ang kanyang pagsigaw, kaya dali-dali siyang pumasok sa fitting room at nakita siyang nahihirapang isuot ang damit habang nakalantad ang kanyang dibdib. Pagkatapos niyan, naghintay si Masato sa labas kasama si Wise upang makalayo sa mga kalokohan ni Mamako. Gayunpaman, nang dumating siya na nakasuot ng bagong damit at bitbit ang mga bag ng damit, pinagalitan ni Bro si Mamako dahil sa pagiging nakakainis at makasarili. Nang makita siyang nalulumbay, sinabihan ni Wise si Masato na pakalmayan ang sarili, at maging si Porta ay masama ang tingin sa kanya, kaya napagtanto niyang siya ay bastos. Saka siya tumingin sa kanyang ina at nakita itong pinupunasan ang luha, kaya sinimulan niyang murahin ang sarili dahil napakasama niya rito. Nang makita ito ni Mamako, sinabihan niya itong ay patong ang ulo sa kanyang kondongan, para malinisan niya ang tainga nito. Sa una ay nahiya si Masato, ngunit matapos siyang pilitin ni Wise at Porta na gawin yon, ay nag-aatubili siyang sumunod. Agad, naramdaman niya ang kapayapaan, kaya sinabi niya kay Mamako na madalas siyang nakakapagsalita ng mga bagay na hindi niya ibig sabihin, at humihingi siya ng paumanhin para doon. Siya rin, nagpasalamat sa kanya para sa paglilinis ng tenga niya, at ngumiti si Mamako, sinasabing mahal niya kapag mabait at mapagmalasakit siya rito. Bigla, nagsimulang lumiwanag ang katawan niya, at nang mapansin ni Porta na lumalakas ang kanilang ugnayan, nalungkot si Wise dahil hindi kailanman gagawin yun ng nanay niya para sa kanya. Nang maglaon, nakarating sila sa nayon para sa misyon, at isiniwalat ng hepe na may lumitaw na demonyong nagngangalang Empress of the Night at hiningi na ibigay nila ang pinakagwapong lalaki sa bayan o kaya ibabawian niya sila ng kanilang pagkalalaki. Dahil mas hindi kaakit-akit ang lahat sa nayon kaysa sa mga K-pop idol, sinabi ng hepe na si Masato lang ang kanilang pag-asa. Bilang kapalit, ipinangako niyang bibigyan sila ng isang luxury hotel at libreng pagkain habang nananatili sila. Pagkatapos sumang-ayon ni Masato sa mga kondisyon, nagpasya siyang maligo ng mainit, ngunit dumating ang kanyang ina at niyakap siya, ipinunta ang mukha ni Masato sa dibdib nito. Pagkatapos ay sinabi niya kina Wise at Porta na pumasok sa paliguan, dahil abala si Masato sa pagyakap sa dibdib niya, at habang mabilis na lumukso si Porta, ayaw ni Wise na pumasok, nagbabala na malilintikan si Masato kung titingnan siya nito. Upang pakalmayan siya, binigyan siya ni Mamako ng masahe sa balikat at pagkatapos ay tinanong si Masato kung may plano siya para sa pagharap niya sa Empress. Dahil sinabi ng hepe na isa itong demonyo, bumaling sila kay Porta para tanungin kung may alam siya tungkol dito, ngunit sinabi ni Porta na hindi pa siya nakarinig ng demonyo na mahilig mangolekta ng mga gwapong lalaki bilang tropeo. Nakapagtataka, maraming alam si Wise tungkol sa Empress, kabilang ang katotohanang mayroon siyang 3 hadlang sa paligid niya, na nangangailangan ng 3 sabay-sabay na tama para masira. Nang tanungin ni Masato kung paano niya napakaraming alam tungkol sa Empress, halos madulas si Wise, ngunit mabilis na nilihis ang usapan. Nang sabihin ni Masato na umarte siya ng kainahinala, tumayo siya at sinermonan siya dahil sa pagdududa sa miyembro ng kanyang grupo, para lang mapagtanto na binigyan niya ito ng unang personang tanaw ng kanyang buong inventaryo. Agad, sinabi ni Masato sa iba na mamamatay siya ng 1,000 beses. Para sa isang bagay na hindi naman niya kasalanan, ngunit si Wise ay kumikilos na tila isa siyang masokista na gustong pinapahirapan. Sinabi niya noon na ipagkakait niya ang saya sa kanya, ngunit labis siyang nahihiya kaya't nawala siya sa kanyang karakter at tumakbo habang umiiyak. Samantala, sa kalapit na kagubatan, nakasalamuhan ni Shirase ang Empress, na isa ring manlalaro tulad ni Mamako, maliban na lamang na ginawa niyang tila kanyang personal na trono ang mga kasapi ng BTS.
Sinabi ni Shirei sa kanya na ang kanyang mga kilos ay malayo sa orihinal na layunin ng mga nagdisenyo ng laro, at narito siya upang paalisin ito sa laro. Sinubukan noon ni Shirei na burahin siya mula sa sistema, ngunit ang kanyang utos ay hindi gumana sa Imperatress, at pinalipad niya si Shirei at bumangga ito sa isang puno. Habang naghahanda ang Imperatress para sa isang huling pag-atake, ipinaalam ni Shirei sa kanya na malapit lang ang kanyang anak, at dapat nitong subukang buhayin muli ang kanilang ugnayan. Ngunit sinabi ng Imperatress na wala siyang pakialam sa anak, lalo na't mayroon siyang mga gwapong lalaki na nagbibigay aliw sa kanya. Pagkatapos noon, ipinadala niya si Shirei sa lugar ng paglitaw, ngunit umaasa pa rin si Shirei na magkaayos ang Imperatress at ang kanyang anak. Samantala, nasa silid palitan si Masato nang dumating si Wise sa pinto at gustong makipag-usap. Naniniwala si Masato na narito ito upang parusahan siya, ngunit sinabi ni Wise na mamasyal siya sa kagubatan, na ikinagulat ni Masato dahil mayroon silang mahalagang misyon ngayong gabi. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung gusto rin niyang sumama, pero akala ni Masato ay may ibang gusto siyang mangyari, kaya tinanong niya kung dapat ba siyang magdala ng proteksyon. Sa narinig, nainis siya at sinubukang umalis, pero binuksan ni Kuya ang pinto at nabuwal sa ibabaw niya. Sakto naman, dumating si Mamako at inakala niyang nagsimula na silang mag-date, kaya mabilis nilang sinabi sa kanya na hindi iyon ang totoo. Pagkatapos nyon, nagtipon sila para magkaroon ng diskusyon, at hinimok ni Masato si Wise na sabihin ang totoo. Pagkatapos, ibinunyag ni Wise ang nakakagulat na impormasyon na ang kakaibang Imperatress na nangongolekta ng mga gwapong lalaki ay ang kanyang ina pala, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay inihayag niya na ang kanyang ina ay isang babaeng mahilig mag-party na malaki ang ginagastos sa inumin at kalalakihan, at yun ang dahilan kung bakit siya nakuha. Diborsyado, pinili ni Wise na tumira sa kanyang ama, umaasang makakaiwas sa mga kakulaitan ng kanyang ina, ngunit isang araw, random na bumalik ang babae sa buhay ni Wise. Sinabi niya kay Wise ang tungkol sa larong ito para magkabati sila, ngunit pagpasok nila, bumalik siya sa kanyang lumang ugali. Ipinahayag ni Wise na ang relasyon niya sa kanyang ina ay lampas na sa pag-aayos, ngunit naniniwala si Mamako na ang ugnayan sa pagitan ng isang ina at anak na babae ay laging maaaring ayusin. Pagkatapos, niyakap niya si Wise at tinanong siya kung paano ang pakiramdam, kaya sinabi ni Wise na medyo iba ang pakiramdam. Pagkatapos, naisip niya na iniisip niya ang kanyang ina, na nagpapakita sa kanya na hindi ito kailanman ganap na natatapos sa pagitan ng isang ina at anak na babae. Samantala, nasa kagubatan ng Imperatress, naghihintay na iharap sa kanya ng nayon ang isa pang anak na lalaki, dahil hindi kailanman naging maayos para sa kanya ang magkaroon ng anak na babae. Samantala, nananaginip si Wise tungkol sa kung paano siya pinilit ng kanyang ina na pumasok sa larong ito at kung paano sila nagkaroon ng malaking away. Nagising siya sa kandangga ni Mamako, at nang sabihin ni Masato sa kanya na pan-asan ang laway sa kanyang mukha, siya ay nagalit at ipinatawag ang isang Grim Reaper para dalhin siya sa kabilang buhay. Pagkatapos nyon, nagtungo sila sa kagubatan at nakita ang isang kabaong na nakabitin sa isang puno. Nang gamitin ni Wise ang isang revival spell dito, ang kabaong ay naging si Shirei, na muling namatay dahil nakabaon pa rin sa kanya ang sanga ng puno. Matapos siyang hilahin pababa, muli nila siyang binuhay at ipinaalam sa kanya na magkakaroon sila ng pagpupulong sa Empress. Pagkatapos ay ibinunyag ni Shirei na ang totoong pangalan ng Empress ay Kazano, at ginagamit niya ang larong ito upang isagawa ang kanyang sariling kasuklam-suklam na gawi. Si Kazano ay isa ring salamangkero tulad ni Wise na may access sa lahat ng uri ng mahika, at natuto pa siya ng isang cast-cancel skill na ginagawa siyang immune sa mahika. Bukod pa rito, mayroon siyang defensive skill na hindi bahagi ng laro, kaya tiyak na gumamit siya ng cheating tool para baguhin ang laro pabor sa kanya. Ginagamit din niya ang mga bagay na ito upang mapasunod ang mga NPC sa kanyang kagustuhan, at lahat ng kanyang ginawa ay magdudulot ng multa na hanggang 100 milyong yen. Nagulat si Wise nang marinig ito, ngunit ibinunyag ni Shirei na maaaring ipawalang bisa ito kung sila ay maaaring humantong ang kaganapang ito sa isang nakapagpapainit na pagtatapos. Ang grupo ay sabik na harapin ang gawaing ito, at kahit na nais nila itong lutesin ng mapayapa, inutusan ni Masato si Porta na maghanda ng ilang gamit kung sakaling mangyari ang isang hindi inaasahang paghaharap. Pagkatapos nyon, ipinaalam ni Shirei sa kanila na gumagamit muli si Kazano ng panloloko habang nagsasalita sila,
kaya gumamit siya ng isang makapangyarihang salamangka upang dalhin si Kazano at ang mga kasamahan nito sa kanilang lokasyon. Nang makita siya sa ganoong kalagayan, nagtatalak si Wise, kaya naman sumagot si Kazano sa pamamagitan ng paggamit ng salamangka ng lava. Ayaw magpatalo ni Wise at gumamit din siya ng sariling salamangka upang paulanan ng mga ice cube, na siyang sanhi upang ang lava. Upang maging bato, ginamit naman ni Kazano ang isang cheat skill upang tiklupan ang paligid nila, kaya ginamit ni Momoko ang kanyang multi-target attacks para pigilan silang madurage. Dahil dito, inilagay ni Kazano sina Mamako at Porta sa loob ng isang hindi masisirang puno bago gumawa ng isang cube sa paligid nila upang pigilan ang sinuman sa pagtakas. Ibinunyag niya na lahat ng kanyang kagustuhan ay nagiging totoo sa loob ng cube na ito, at napagtanto ni Masato na ito ay isang developer box na mayroon siyang access. Gamit ito, gumawa ni Kazano ng Pokemons at ipinakita na makukuha niya ang kahit anong bagay, tulad ng hindi pa na-redact na mga file ni Epstein o ang password sa telepono ni Kim Jong-un. Nang sabihan siya ni Wise na itigil ang kalokohan na ito, ibinunyag ni Kazano na gusto talaga niyang muling ibalik ang kanilang samahan, ngunit sinira ito ni Wise. Aminado si Wise na may nasabi siyang masakit noong nagtalo sila, at hiniling ni Kazano na sana ay nagkaroon siya ng plan B noong gabing yun. Nagreklamo siya na kinukuha ng mga anak na babae ang kalayaan ng kanilang mga ina, at kinasusuklaman niya sila. Nang marinig ito, humingi ng tawad si Wise sa kanyang ina, ngunit sinabi ni Kazano na tumigil na siya dahil tapos na siya sa kanya, bago ginamit ang isa sa kanyang mga Pokemon para pinatulog siya. Nang makita ito, sinabi ni Masato kay Kazano na dapat siyang mahiya sa kanyang sarili, ngunit alam nitong kapareho lang siya ni Wise. Inamin ito ni Masato, sinabing naging makasarili at masama siya sa kanyang ina, ngunit hindi niya kailanman balak saktan ito, at ang mga salita ay basta na lamang lumalabas sa ang bibig niya. Pagkatapos ay hinihiling niya kay Kazano na bigyan pa si Wise ng isa pang pagkakataon, ngunit sinabi ni Kazano na hindi yun ganoon kadali, at gumamit ng malakas na orasayon upang pigilan siya. Bago pa niya ipadala si Masato sa respawn point, isang maliwanag na liwanag ang lumabas sa silid at sinira ang kahon. Tumingala si Masato at nakita ang nanay niya na umiilaw habang isinasalaysay kung paano niya naaalala ang sandaling ipinanganak siya. Iyon ang sandaling umibig siya sa kanyang anak at nanumpa na ibibigay niya ang kanyang buhay para rito. Hindi niya maintindihan na si Kazano ay hindi pareho ang nararamdaman para kay Wise, at ito ay hindi lang nagpagalit sa kanya kundi nagpalungkot din para kay Kazano. Gayunpaman, naniniwala siya na mapapaalala niya kay Kazano kung ano ang pakiramdam ng hawakan niya si Wise sa unang pagkakataon. Ngunit sinabi ni Kazano na tanging sukdulang kapangyarihan lang ang mahalaga sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Mamako na aagawin niya ang kapangyarihang ipinagmamalaki ni Kazano, gamit ang kapangyarihang nakamit niya dahil sa ugnayan niya kay Masato. Narinig ito, sumama si Masato sa kanya sa harapan, sinabing siya ang pinakamahusay na ina na mahihiling ng kahit sino, na nagpatulo ng luha sa kanya. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang mga espadang pangmaraming target kay Kazano, at kahit na nagtayo siya ng panangga, tumagos lang ang mga atake at nag-iwan ng marka sa kanyang mukha. Upang kontrahin ito, gumamit si Kazano ng mahika upang magtayo ng pananggang balakid, kaya mabilis na inihagis ni Porta kay Masato ang isang mahiwagang orb na pumipigil sa mahika ni Kazano. Wala nang paraan upang ipagtanggol ang sarili, kinailangan ni Kazano na gumamit ng ang usapang na jutsu, ngunit dahil hindi siya isang Uzumaki, siya ay mabilis na nadaig ni Mamako. Si Wise naman ay sumali gamit ang sariling salamangka at pinababa ang posisyon ni Kazano. Dahil dito, bilang huling paraan, nagpalabas si Kazano ng pakpak at sinubukang tumakas. Ginamit ni Masato ang kanyang espada upang pigilin siya, at sa huli, ginamit ni Mamako ang kanyang mga atake para rin siya mapigilan. Bago siya tuluyang mahulog, sinalo siya ni Wise at sinabing kahit ano pa man ang sabihin niya, hindi niya kailanman kayang kamuhiin ang kanyang ina. Siya ay lumuha habang humihingi ng tawad at sinabing gusto niyang makipagkasundo rito, dahilan para ituring ito ni Masato at ng iba pa bilang matagumpay na misyon. Ngunit ilang minuto lang ang nakalipas, nag-aaway na naman sina Wise at Kazano, pero hanggat magkasama sila, tinatawag ito ni Shirase na isang nakakatuwang pagtatapos. Kinabukasan, bumalik si Wise sa grupo ni Masato, kaya pinaalalahanan siya nito na pwede siyang mag-log off anumang oras dahil naabot na nila ang kondisyon ng hangin.
Ngunit, namula si Wise at sinabing gusto niyang manatili ng kaunti pa rito. Walang ideya si Masato kung bakit, kaya nainis siya at sinabing kailangan siya ng sobra-sobra. Nagbiro si Masato na palaging nahaharangan ang mahika niya, kaya nagtampo siya at sinabing tataasan niya ang kanyang resistensya. Saka, lumitaw si Shirase at ipinagbigay alam sa kanila ang kanilang susunod na misyon, at nagsimulang lumuha si Mamako dahil ang pag-alis sa mga pakikipagsapalaran kasama ang kanyang anak ang mismong gusto niya. Sa daan, nakasagupa sila ng ilang halimaw, ngunit nang subukan ni Masato na labanan sila, inagaw ni Mamako ang lahat ng atensyon sa pamamagitan ng pagtalo sa kanila sa isang simpleng atake. Habang nagmamadali si Porta upang kolektahin ang mga batong hiyas, nagkaroon ng koneksyon sina Wise at Masato dahil sa pagiging parehong walang silbi sa grupo. Sa sandaling yun, isang malaking blimp ang lumitaw sa itaas at nagsimulang maghulog ng mga flyer, ngunit walang pakialam si Masato dito dahil nakatuon siya sa kung paano magiging mas kapaki-pakinabang ang kanyang sarili. Nais niya na sana ay may misyon na magpapalakas sa kanya, at doon niya nakita ang flyer, na isang imbitasyon para sumali sa isang akademya. Napagtanto ni Mamako na interesado siya dito, kaya't hinihikayat niya itong subukan. Agad, nakarating sila sa bagong syudad at natagpuan ang kanilang sarili sa harap ng akademya. Nakita ni Wise na nag-aalok ang akademya ng isang anteng-anteng na nagpoprotekta sa gumagamit mula sa pagpigil ng mahika, kaya't sabik siyang sumali sa akademya. Napansin ni Porta na isa sa mga gantimpala ay isang stuffed toy, at na-curious si Masato sa isang item na nagpapataas ng attack power. Nakapagtataka para sa kanya na ang lahat ng gantimpala ay eksaktong gusto ng tatlo sa kanila, ngunit nagpasya siyang isugal ito. Bigla, nabangga niya ang isang tao at lumingon upang makita ang isang kaakit-akit na babae, na humingi ng paumanhin at nagpakilala bilang si Medi. Bigla, isa pang babaeng may kapansin-pansing figura ang lumitaw at ipinapakilala ang sarili bilang ina ni Medi habang ipinagyayabang din na mas malakas siya kaysa sa anumang duo ng ina at anak na babae sa laro. Nag-alok pa siyang turuan si Masato kung paano lumakas, ngunit napakarami niyang sinasabi kaya't nagsimulang mainis ng husto si Bro. Pagkatapos noon, umalis siya, at sinabi ni Medi na natutuwa siyang nakilala siya bago umalis kasama ang kanyang ina. Habang si Wise at Porta ay nagpaplano kung paano siya iiwasan sa susunod, si Masato ay baliw na baliw kay Medi. Habang patungo sila sa klase, nagulat sila nang matuklasan na ang lahat ng ibang estudyante ay mga in-game na karakter lamang na walang modelo ng mukha. Nang sandaling yun, napansin ng propesor na may isang estudyanteng nawawala, at nagulantang si Masato, iniisip na ang kanyang ina ang nawawala. Subalit, lumabas na si Medi pala yun, ang babae ng kanyang mga pangarap. Masaya siya na hindi ito ang kanyang nanay, kaya sinabi ni Wise sa kanya na hindi lahat ng babaeng may ganoong anyo ay kanyang nanay, na ikinahiya niya. Pagkatapos yun, hiniling ng propesor sa mga estudyante na magpakilala, kaya si Medi ang nauna at ibinunyag na siya ay isang manggagamot. Sinabi rin niya sa klase na hindi siya ang ina ni Masato, ngunit maaari siyang maging mommy nito kung hahayaan niya siyang paglaruan ang kanyang espada. Agad na naramdaman ni Masato ang matinding reaksyon sa kanyang pantalon sa labis na pagkasabik dahil hindi pa siya kailanman nabighani ng ganoon, ngunit nasira ang sandali nang pumasok ang ina ni Medi sa klase. Inanunsyo niya na sasali rin siya sa klase upang subaybayan ang kanyang anak, at sinabi pa kay Masato na kailangan muna siyang pagdaanan kung gusto niyang makalapit sa anak niya. Sa klase, nagtanong ang guro ng isang komplikadong tanong, na magbibigay ng 10 skill points sa sinumang unang makasagot, at agad na ibinigay ni Medi ang tamang sagot. Nang itanong niya ang susunod na tanong, iaangat na sana ni Masato ang kanyang kamay, ngunit pinigilan siya ni Medi mama at pinasagot si Medi ng tamang sagot. Pagkatapos nito, nagtanong muli ang propesor, at sabik na itinaas ni Wise ang kanyang kamay upang sumagot, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang umasta na parang tanga. Dito itinuro ni Porta na gumagamit si Medi mama ng spell upang lituhin si Wise, bago pa man siya makatulog kasama ang natitirang bahagi ng klase. Masato, sinabihan ang babae na kumalma, pero nagtanong siya kung paano pa rin siya gising. Sabi ni Masato, nagbibigay ang armor niya ng bahagyang depensa laban sa status effects, kaya't dinagdagan ni Medi mama ang lakas ng kanyang spell para patulugin din siya. Sinubukan ni Masato ang lahat para manatiling gising, pero sa huli ay dinaig siya, at habang pumikit siya,
narinig niya si Medi na may sinasabing kakaiba tungkol sa kanyang ina. Pagkagising niya, wala na si Medi at ang kanyang ina, pero habang iniisip nila kung paano haharapin si Medi Mama, tinawag si Masato sa patio kung saan naghihintay ang kanyang heroine. Agad siyang lumabas, iniisip na may aamin sa kanya, pero nadismaya siyang malaman na ang kanyang ina ang naroon, nakasuot ng school uniform. Agad sinabi ni Rose sa kanya na masyadong maiksi ang palda niya, at dahil angkop ang kanyang mukha at katawan para rito, nakaramdam siya ng kakaibang pagnanasa sa kanyang kalooban. Sakto namang nakita niya na nakatago at nakikinig pala sina Shiraza, Porta, at Wise, kaya nang sitihin niya sila, pinaalala ni Wise sa kanya kung paano siya tumakbong parang isang duwag sa pag-aakalang may naghihintay na babae para sa kanya. Matapos mamatay sa hiya, tinanong ni Masato si Shiraza kung bakit sila narito, at sinabi nito na narito sila para lutesin ang mga problemang hindi kayang lutesin ng mga game dev. Ngunit sinabi ni Shiraza sa kanya na wala siyang pagpipilian bago umalis. Maya-maya, nagsimula muli ang klase, at tinanong ni Masato ang propesor kung bakit naroon ang kanyang ina, kaya sinabi nito na naroon siya bilang isang tagamasid. Pinayagan siya ng propesor sa klase, kaya binigyan sina Mamako at Medimama ng magkahiwalay na upuan. Agad, sinubukan ni Medimama na ipakita ang sarili bilang superior, ngunit ang kabaitan ni Mamako ang nakapagpatinag sa kanya. Nang magsimula ang klase, tinanong ng propesor kung paano talunin ang Dark Lord, kaya sinubukan ni Medimama na patulugin ang lahat para si Medi lamang ang makasagot. Gayunpaman, hindi gumana ang kanyang engkanto, at ipinaliwanag ni Porta na salamat ito kay Mamako, na ang baluti ay humaharang sa lahat ng negatibong epekto. Habang napahiya si Medimama, muling nagsalita si Medi ng masama tungkol sa kanya, ngunit iniisip ni Masato na parang umuugong ang kanyang mga tenga. Dahil imposibleng nagsabi ng ganoong kasamang bagay ang isang cutie. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa tanong, ngunit itinaas ni Mamako ang kanyang kamay upang sagutin ito. Pinayagan ito ng propesor dahil nakasuot siya ng uniforme. Kaya sinabi ni Mamako na kailangan nilang kausapin ang ina ng Dark Lord at pakiusapan itong pigilan ang anak sa paggawa ng masasamang bagay. Inisip ni Masato na babong sagot yon, ngunit sinabi ng propesor na tama ito dahil kahit ang Dark Lord ay nakikinig sa kanyang ina. Pagkatapos ay binigyan niya si Mamako ng 30 puntos at nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya ng iba pang mga katanungan. Nakuha niya lahat ng tama, kaya sa pagtatapos ng klase, umakyat si Mamako sa unang pwesto at bumaba si Medi sa pangalawa, na nagpaiwan kay Medimama na galit na galit. Samantala, Masato, Porta, at Wise ay nasa huling pwesto, ngunit sinabi ni Mamako sa kanila na napakagaling nila, na ikinainis nila. Kinabukasan, tumakbo si Masato papuntang eskwelahan bago pa maghanda si Mamako dahil ayaw niyang makitang kasama siya. Sa daan, nakasalubong niya si Medi, na tumatakbo rin papuntang eskwelahan dahil gusto niyang magkaroon ng oras para balikan ang klase kahapon. Nagsinungaling si Masato na ganoon din ang gagawin niya at nagtanong kung pwede silang mag-aral ng magkasama. Pumayag si Medi nang may mahinahong ngiti na nakapagpainit ng kanyang puso. Bigla na lang siyang napigilan ng isang pamilyar na galaw, kaya lumingon siya at nakita niyang naabutan na siya ni Mamako at ng iba pa. Gayunpaman, pinigilan naman si Mamako ni Medimama, nagalit pa rin sa nangyari. Huling beses, kaya idineklara niya na hindi niya hahayaang may magnakaw ng pansin mula sa kanya. Gayunpaman, si Mamako ay walang kam-alay-malay sa kanyang selos at hinihimok siyang gawin ang kanyang makakaya. Habang si Masato ay nababahala na sirain ng kanyang ina ang kanyang buhay sa paaralan, naririnig niya si Medi na tawagin ang kanyang ina na tanga, ngunit akala niya ay umuugong ang kanyang mga tenga. Kalaunan, inihayag ng propesor ang isang klase sa pagluluto, ngunit si Wise ay naiinis dahil ang mga uri ng mandirigma na tulad niya ay walang kinalaman sa pagluluto. Sinasabi ni Masato sa kanya na huwag mag-alala dahil kasama nila si Porta sa kanilang pangkat, at siya ay dalubhasa sa paglikha ng mga bagay. Pagkatapos ay ipinakita ni Porta sa kanila kung paano gumawa ng nilagang itlog, ngunit nang subukan ito ni Wise, sa kung anong paraan ay nakagawa siya ng tumpok ng dumi na mas mabaho pa kaysa sa isang one piece. Tagahanga, sinusubukan ni Masato na higaitan siya, ngunit nauwi lang sa pagsabog ng mga itlog na parang paputok. Sa sandaling yun, nakita nila ang propesor na nilalagyan ng glaze ang luto ni Medi dahil nakagawa siya ng mga pagkain na pang fine dining, kahit na siya ay mula sa combat class.
Dahil dito, nagsimulang magsaya si Masato para sa kanya dahil balak niyang pakasalan ito. Ngunit itinuro ni Wise na nandaraya na naman si Medi Mama para makuha ng kanyang anak ang pinakamataas na marka. Naniniwala si Wise na ang luto ni Medi ay parang dumi tulad ng iba, ngunit ginagamit ng kanyang ina ang mahika ng ilusyon para magmukha itong masarap. Hindi naniniwala si Masato sa kanya at nagpa siya na tikman ang luto ni Medi, ngunit pagkatapos kumain ng isang kagat, umalis siya para dumalo sa libing ng kanyang mga taste bud. Nakita niya pagkatapos na si Mamako ay nagluluto rin, at nang ipatikim niya kay Ro, sabi ni Ro ay masyadong mainit. Hinihipan niya ito para lumamig, at matapos itong labag sa loob na inumin ni Masato, nakakuha siya ng dagdag sa kanyang kakayahan sa paglikha ng item. Ipinaliwanag ng propesor na ito ay ang espesyal na kakayahan ni Mamako na tinatawag na Mother's Breath, at dahil sa paulit-ulit niya itong hinaipan, nagpatong-patong ang mga stat. Nang makita ito, niyakap ni Porta at Wise si Mamako at nagmakaawa na tulungan din sila, kaya pinaglutuan sila ni Mamako ng sabaw, na nagbigay rin sa kanila ng dagdag na kakayahan. Pagkatapos niyan, lahat silang tatlo ay nakapaglikha ng kahangahangang pagkain, na nagbigay sa bawat isa sa kanila ng 20 skill points. Pagkatapos ay niyakap sila ni Mamako ng mahigpit, at nagpalakpakan ng buong klase para sa kanila. Sumama rin si Medi, pero sinag ni Mama ang mahigpit na sinabihan siyang huwag purihin ang kanyang mga kaaway, na nagdulot sa kanya na umatras. Gayunpaman, napansin ni Masato na pinipigilan ni Medi ang kanyang nararamdaman at nag-aalala siya para sa kanya. Sa oras ng pahinga, kailangan nilang ubusin ang lahat ng pagkain na kanilang ginawa, pero dahil sobra-sobra ito, nagpasya silang ilagay ito sa mga lalagyan at itago sa bag ni Porta. Sa oras na yun, biglang dumating si Shirase at sinimulang maglaro kay Mamako, na nagpapalapit sa pobre na babae sa talas ng kasiyahan. Habang lahat ay nalilito, ipinaliwanag ni Shirase na kinuha niya ang sukat ni Mamako para sa isang espesyal na bagay. Hiningi rin niya na kumain ng marami dahil kakailanganin nila ng enerhiya para sa nais mangyari, at naramdaman ni Masato na may masamang bagay na paparating. Dumating ang kanyang mga takot. Totoo kapag dinala siya sa klase sa paglangoy, at kinatatakutan niyang makita ang kanyang ina na nakasuot ng swimsuit. Sakto namang sinabi ni Medi na nag-aalala siya dahil mukha itong mapatla, ngunit mabilis itong bumangon at sinabing mas mabuti ang pakiramdam niya kaysa dati. Pagkatapos ay binati siya nito ng magandang kapalaran at umalis, at nahipnotismo ang mga mata ni Masato sa mga pom-poms nito. Sakto namang dumating si Medi Mama na mukhang masyadong mapanukso, ngunit nag-aalala si Masato sa susuotin ng kanyang ina. Maya-maya lang, dumating ito na tumatakbo na nakasuot ng mahabang abrigo, at sinimulan niyang isipin kung anong kakaibang swimsuit ang tinatago nito. Sa hindi inaasahan, nakasuot si Mamako ng normal na school swimsuit, ngunit kahit ganoon, ang mga taong walang mukha ang pumalibot sa kanya na parang siya ay si Sydney Sweeney. Nang makita ito, galit na galit si Medi Mama dahil walang pumapansin sa kanya. At sinabi ni Medi na bagay sa kanya yon bago mabilis na bumalik sa dati niyang sarili. Pagkatapos nyon, inihayag ng propesor na ang mga klase sa paglaban at paggawa ay kailangang magtulungan upang matapos ang kurso. Nalungkot si Masato dahil ang kanyang mga atake ay gumagana lamang laban sa lumilipad na mga kaaway, ngunit nang makita niya si Medi na sumisid at talunin ng isang halimaw, sumama rin siya. Nakasalubong niya ang isang higanteng pugita at tinalo ito sa isang atake lang, na nagbigay sa kanya ng isang paa ng pugita. Ginamit ito ni Porta upang gumawa ng takoyaki set na nakakapagpagaling ng masasamang epekto, kaya habang nagsisimula ang kanyang koponan ng pagdiriwang sa tabi ng pool, bumalik siya sa pool at nakipagkumpetensya kay Medi, upang talunin ang pinakamalaking halimaw. Nang makita ito, sinabi ni Mamako kay Masato na maghinay-hinay dahil sa kanyang paningin ay lagi itong panalo. Ngunit sinabi ng ina ni Medi kay Medi na wala siyang kwenta maliban kung mananalo siya. Gawa nito, sumuko si Medi sa gitna ng laban, na ninais na sana'y mamatay na lang ang kanyang ina, na nag-iwan kay Masato na gulat na gulat. Biglang nagwuramentado ang higanteng halimaw at inatake si Mamako, gamit ang mga galami nito, at ninais ni Masato na sana'y hindi na lang siya isinilang upang masaksihan ito. Inihagis ni Porta kay Mamako ang isang espada, na ginamit niya upang ipadala ang halimaw sa ere, at ginamit ni Masato ang kanyang espada upang tapusin ito. Sa huli, nakakuha si Masato ng pinakamataas na puntos, ngunit ibinahagi niya ang kanyang tagumpay kay Porta,
na tumulong sa kanya sa paggawa, naiwan si Wise na bigo dahil hindi siya nakatulong. Sa sandaling yun, idinikit ni Mamako ang mukha ni Masato sa kanyang dibdib, pinupuri siya sa paggawa ng kanyang makakaya at pagprotekta sa kanyang ina. Habang nahihirapan siyang huminga, nakita niya si Medi Mama na binigyan ng malakas na tapik sa mukha si Medi dahil sa pagiging pangalawa. Sabi ni Medi ginawa niya ang kanyang makakaya, ngunit napakalakas ni Masato, ngunit tinawag lamang itong dahilan ni Medi Mama at pinarusahan siya ng matinding pagsasanay bago umalis. Masuner ang tinanggap ni Medi ang ginawang pagpaparusa ng kanyang ina, ngunit nang subukan ni Masato na kausapin siya, tumakbo siya palayo. Hinabol siya ni Masato, ngunit sumama rin si Mamako sa kanya, sinasabing. Narinig din niyang si Medi ay nagsasalita ng masasamang bagay tungkol sa kanyang ina. Sa sandaling yun, nakita nilang sinisipa ni Medi ang pader habang nagsasabi ng mga bagay na maaaring ikakansela niya sa Amerika, kaya nagpa siya silang hayaan na muna siya sa ngayon. Nang gabing yun, inimbitahan ni Mamako ang lahat sa paliguan upang pag-usapan ang isyong ito at makahanap ng solusyon. Tinanong ni Wise kung bakit kailangan pa ni Masato na makialam sa usapin ng ibang pamilya, at sumagot si Masato na alam niya kung ano ang pakiramdam ng pagkakaroon ng masamang relasyon sa sariling ina. Nang marinig ito, nagseselo si Wise dahil labis siyang nagmamalasakit kay Medi ngunit pumayag pa ring tumulong. Pagkatapos nyon, nilapitan nila si Porta upang tanungin kung kasama din siya, ngunit napansin nilang nahihilo na pala ito sa tubig. Agad siyang iniahon ni na Wise at Mamako mula sa tubig, at naiwan si Masato na nakatitig sa kanilang mga cake habang sila'y lumalakad palayo. Kinabukasan, inanunsyo ng propesor ang school festival, ngunit naiinis si Masato dahil hindi siya naabisuhan ng maaga. Pagkatapos ay ipinahayag ng propesor na ito pala ay isang pagsubok upang makita kung gaano sila kahusay humarap sa isang hindi inaasahang pangyayari, at inutusan niya ang mga estudyante at magulang na magpares at magsimulang magtrabaho. Agad-agad, iminungkahi ni Mamako na magtayo sila ng isang kafe dahil mahusay siya sa pagluluto. Narinig ito, inihayag ni Medi Mama na mag-ho-host din siya ng isang kafe, at kung sino ang makakuha ng mas maraming customer ang siyang mananalo. Habang buong pagtitiwalang idinedeklara niya na mananalo siya, nakita ni Masato ang malungkot na mukha ni Medi sa likuran at nag-alala. Maya-maya, habang tumutulong si Mesodi sa dekorasyon, nakita niya ang isang walang mukhang mangmang na nagtatapat sa kanyang ina, ngunit tumanggi si Mamako dahil mayroon siyang mga tungkuling pang-ina. Lalo siyang nalungkot dahil mas namukod-tangi ang kanyang ina sa isa pang aspeto ng buhay. Noon din, lumapit si Medi sa kanya at inihayag na punong-puno ng love letters ang locker ni Mamako, ngunit nagpakaswal si Masato sa harap ni Medi dahil gusto niya ang ilan sa kanyang mga cake. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Medi para sa kanyang ina, na sinasabing ang lahat ng ginagawa ng babaeng iyon ay para sa kapakanan niya, at kahit na ang kanyang mga pamamaraan ay matitindi. Gusto lang niya ang pinakamabuti para sa kanyang anak. Tinanong siya ni Masato kung ayos lang siya sa lahat, ngunit naantala sila ng isang anunsyo na nagsasabing magsisimula na ang pista. Sa loob ng ilang minuto, dinagsa ang kafe ni Mamako ng daan-daang customer, at habang nalilito ang iba, nakatuon lamang si Mamako sa pagpapakain sa mga nagugutom na gunner. Nang makita ito, nabighani ang mga estudyante sa kanyang pagmamahal ng ina at nag-alok na tumulong sa pamamahala ng kafe. Samantala, mas maluwag pa ang kafe ni Medi Mama kaysa sa utak ng isang feminista, kaya sinabihan niya si Medi na isuot ang kanyang swimsuit para akitin ang mga customer. Nang manlaban si Medi, inalis niya ang proteksyon nito mismo sa oras na. Pumasok si Masato, sinasabing gusto lang niyang kamustahin si Medi. Ngunit inakusahan siya ni Medi Mama na masyadong malisyoso at gumamit ng sumpa na nagdudulot ng agarang pagkasawi sa kanya. Ngunit dahil namatay na siya ng libu-libong beses salamat sa madaling pagkagalit ng Wise, nagkaroon siya ng kakayahan na malayang gumala bilang isang multo. Habang siya ay hindi nakikita, sinabi ni Medi Mama kay Medi na dapat nitong gamitin ang kanyang mga kaakit-akit na kurba upang akitin si Masato para masira ang kafe nito. Kahit labag sa loob ni Medi ang ideya, pinilit siya ng kanyang ina na gawin ito, at lumutang si Masato palabas ng silid, na sindak na ang isang ina ay gagawin ito sa kanyang anak. Nang maglaon, habang pinapanood ni Masato at ng kanyang grupo ang mga customer na gawin ang lahat ng trabaho, humilig si Medi sa kanya at tinanong kung gusto niyang libutin ang festival kasama niya. Bago pa man siya makapagsalita, hinayla niya ito papalayo at nagsimulang magpakita ng labis na pagmamahal sa kanya,
ngunit alam niyang lahat ng ito ay huwad, kaya hinarap niya ito tungkol doon. Labis na napahiya si Medi kaya ang galit niya ay nawala ng kontrol, at nagsimula siyang magsalita ng masasakit na bagay tungkol sa kanyang ina, na dumating noon upang tiyakin na maayos ang lahat. Pinahinto siya ni Masato dahil nawawala na siya sa sarili, ngunit sinabi ng mama ni Medi na tiyak na matatalo niya sila sa beauty contest. Nang maglaon, habang nagtitipon ang mga estudyante para sa beauty contest, unang sumalang si Medi ngunit nauwi sa pagtama ng ulo niya sa mikropono, na nagdulot sa kanya ng makaramdam ng hiya. Gayunpaman, nakita ng mga gunners na napaka-cute nito kaya binigyan nila siya ng puntos na 70. Pagkatapos nyon, umakyat si Wise sa entablado at sinubukang gawin ang ginawa ni Medi, ngunit ang tanging sumusuporta sa kanya ay si Porta. Pagkatapos nyon, oras na para ipahayag ang mga resulta, at tiwala si Medi Mama na mananalo ang kanyang anak, ngunit biglang dumating si Mamako sa huling sandali at pinakiusapan si Wise na painitin ang kalan. Pagkatapos nyon, casual niyang kinuha ang mikropono at inanyayahan ang mga estudyante na bisitahin ang kanyang kafe, na naging dahilan para magulantang ang mga estudyante na parang sumabog na bulkan. Nang hindi man lang sumasali, nakakuha si Mamako ng puntos na 999, at siya ay idineklara ang kampyon. Bago pa mapahamak si Medi, hinawakan ni Masato ang kanyang kamay at hinayla siya palabas doon. Nang makalayo na sila at nasa ligtas na lugar, tinanong ni Wise kung gaano pa katagal siya magiging sunod sa Nyuren sa kanyang nanay. Sabi ni Medi kailangan niya yon dahil wala siyang mga kaibigan, pero agad na sinabi ni Masato at ng iba pa na kaibigan nila siya. Napaluha siya rito, at hindi siya makapaniwala na gusto pa rin nila siyang kasama, kahit na ang kanyang nanay ang nagdulot sa kanila ng maraming kaguluhan. Tiniyak sa kanya ni Masato na medyo pakialamera ang bawat nanay, at idinagdag ni Wise na may sarili rin siyang problema sa kanyang nanay. Sumabat din si Porta, sinasabing gusto niya ring maging kaibigan ni Medi, at ang lahat ng kabaitan na iyon ang tuluyang nagpaiyak sa mahirap na babae. Sa wakas ay inamin niya na siya matagal nang nangangarap ng normal na buhay kung saan hindi niya kailangang sumunod sa kanyang ina na parang sunod sa Nyuren. Ngunit nasira ang kanyang sandali nang dumating si Medi Mama at idiniin siya sa puno. Tinanong niya kung ano ang nangyayari, at inihayag ni Medi na nagkaroon siya ng mga kaibigan. Sinabi sa kanya ni Medi Mama na hindi mahalaga ang mga kaibigan, at ang mananalo ang kukuha sa lahat. Ngunit habang itinaas niya ang kanyang tungkod upang saktan si Medi, pumasok si Mamako at hinaranggan ang atake. Sinubukan niyang ipaliwanag kay Medi Mama na hindi kailangang magdusa ni Medi para maging numero 1 sa lahat ng bagay, ngunit hindi nakinig ang babaeng baliw at sinabing maipagmamalaki niya ang pagiging pinakamahusay na ina kung si Medi ang pinakamahusay sa lahat. Mabilis na napagtanto ni Masato at ng iba pa na siya'y ginagawa ang lahat ng ito para sa sarili, at sa wakas ay nawala ng kontrol si Medi. Sabi niya tiniis niya ang lahat dahil akala niya ang kanyang ina ay may mabuting hangarin para sa kanya, pero tapos na siyang magtiis ng pang-aabuso. Bigla na lang, nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata, at isang madilim na aura ang bumabalot sa kanya, bago pa man siya maging isang masamang dragon at nanumpa na maghihiganti. Habang nagsisimulang sumalakay ang dragon, ay nagtago si Masato at ang iba pa. Ngunit kalmadong lumapit si Medi Mama sa kanya at sinabi na ang mga anak na babaeng lumalaban sa kanilang mga ina ay laging nagtatapos tulad niya. Matapos hamupa ang galit ni Medi, sinabihan ni Masato si Medi Mama na tigilan na ang pagiging salbaha, ngunit sinabi niya na maayos ang lahat bago siya dumating. Pagkatapos ay sinubukan niyang atakihin si Masato, ngunit pinigilan ni Mamako ang pag-atake. At sinabi sa kanya na harapin si Medi habang haharapin niya si Medi Mama. Pagkatapos ay sinabi ni Mamako sa kanya na kumalma, ngunit ang baliw na si Karen ay tumangging makinig at sinugod si Mamako sa pamamagitan ng paglikha ng dambuhalang magic golem. Sa halip na labanan sila, sinabi lamang ni Mamako sa kanila na gusto lang niyang kausapin si Medi Mama, kaya pumayag ang mga golem na umatras at sirain ang kanilang sarili, na nagpaiwan kay Medi Mama na nagulat. Nagtanong siya kung bakit sumunod ang kanyang mga golem sa utos ni Mamako, kaya ibinunyag ni Mamako na ito ay dahil maganda ang kanyang pakikisuyo, isang bagay na hindi pa nagawa ni Medi Mama. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na noong bata pa si Masato, nagpipigil siya sa pagpapagawa ng mga bagay sa kanya dahil ayaw niyang ipilit ang kanyang sarili sa kanya. Ngunit naniniwala si Medi Mama na ang isang magulang ay maaaring gawin ang anumang gusto nila. Samantala, handa nang magpakawala ng kanyang mga spell si Wise kay Medi,
ngunit sinabihan siya ni Masato na huminahon dahil ayaw niyang saktan si Medi. Saka naman gumamit si Medi ng spell para ubusin ang mahika ni Wise at iwinasiwas ang kanyang buntot dito, ngunit hinaranggan ito ni Masato gamit ang isang kalasag. Naiinis si Wise dahil naseselyuhan ang kanyang mahika sa tuwing mangyayari ito, kaya humingi siya ng mga magic potion kay Porta. Naglabas si Porta ng daan-daan sa mga ito, at habang nilalaklak ni Wise ang mga iyon isa-isa, sinubukan ni Masato na kausapin si Medi sa pamamagitan ng pagsasabing na uunawaan niya ang sakit nito. Inakala ni Medi na nagsisinungaling siya dahil ang galing ng kanyang nanay, kaya ipinaliwanag ni Masato na hindi lang siya sinundan ng kanyang ina sa mundong ito ng laro, kundi nagdulot din ito ng matinding pagkabigla sa kanya dahil sa pagsusuot ng mga kakaibang uniforme. Kasabay nito, nagsimulang umilo si Mamako habang sinasabi niya na ang bawat ina ay pinalalaki ang kanyang mga anak upang maging mahuhusay na matatanda. Pagkatapos ay umangat siya tulad ni Jesus, at ipinaliwanag ni Porta na ito ay isang kasanayan na tinatawag na ilaw ng ina, na nangangalap ng kapangyarihan mula sa lahat ng mga ina sa mundo. Gamit ang kapangyarihang ito, maibabahagi ni Mamako ang kanyang tunay na nararamdaman, at ito ay mararating ang lahat. Nakita ito ni Masato at ipinagpatuloy ang kanyang pahayag, na sinasabing, sa kabila ng lahat ng pagkakataon na ininis siya ng kanyang ina, ang pagwawala ay walang malulutas. Habang sinasabi ni Mamako na ang lahat ng ginagawa ng mga ina ay para sa kanilang mga anak. Sumasang-ayon si Medi Mama dito habang nalulupaypay ang kanyang mga tauhan, ngunit na-realize niyang lumabas siyang makasarili kanina. Hindi niya maintindihan kung bakit niya nasabi yon. Kaya ipinahayag ni Mamako na siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng masamang bagay. Dito na naalala ni Medi Mama ang lahat ng magagandang sandali nila ni Medi, at ito ang tuluyang nagpabalik sa kanya mula sa kanyang trance. Nakita niya si Medi sa kasalukuyang kalagayan nito at nagmadali siyang lumapit dito, saktong tanong ni Masato kay Medi na sabihin sa kanyang nanay kung ano ang nararamdaman niya. Gayunpaman, idiniin ni Medi si Masato sa isang puno at may balak siyang ipahamak ito. Ngunit dumating si Medi Mama sa tamang oras at hinaranggan sila gamit ang sarili niyang katawan, sinasabing siya ang dapat tumanggap ng pinsala dahil siya ang dahilan kung bakit sila napunta rito. Agad na sumugod si Medi at tumilapon ng babae, sinasabing hinding-hindi niya ito mapapatawad sa lahat ng pagpapahirap at pang-aabuso. Nakapagtataka, sumang-ayon si Medi Mama na hindi ito karapat-dapat sa kapatawaran, at wala na itong karapatang maging isang ina ngayon. Naiintindihan pa niya na kinimkim ni Medi ang lahat ng damdaming yun sa kanyang kalooban at sinunod ang bawat utos na ibinigay niya rito, at yun ang nagsasabi kay Medi Mama na si Medi ay isang mabuting bata. Nakita ito ni Masato at napagtantong sa sandaling yun, talagang nagmamalasakit si Medi Mama sa kanyang anak. Kaya naman, nang muling kumilo si Medi para saktan siya, agad na pumasok si Masato at hinaranggan ng atake gamit ang kanyang kalasag. Sinasabihan si Medi Mama na hayaan siyang bahala dito. Pagkatapos, humarap siya kay Wise, nakatatapos lang sa kanyang ika-100 bote ng Prime Juice, at ginamit niya ang kanyang mahika upang iangat si Medi sa hangin, para matalo siya ni Masato. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Medi na gamitin ang baston ng kanyang ina upang lumikha ng isang baluti sa paligid ng kanyang katawan na pumihil sa atake ni Masato. Pagkatapos ay ginamit ni Mamako ang kanyang mga atake na may maramihang target upang sirain ang baluti, at nalampasan muli si Masato, ngunit masaya siya na laging nandyan si Mamako upang tulungan siya. Dahil doon, sinabi niya kay Medi na hinihintay siya ng kanyang ina, at matapos ang kaunting paghihikayat mula kay Mamako, siya ay umindayog at sinira ang kristal sa baston ng nanay ni Medi, na nagpahintulot kay Medi na bumalik sa normal. Nagmadali ang kanyang ina upang seluhin siya at humingi ng tawad, ngunit sinabi ni Medi na hindi niya ito patatawarin at nagsimulang umiyak. Maya-maya, habang nagtitipon silang lahat upang mag-usap, inamin ni Mama ni Medi na nang ipanganak si Medi, labis siyang nagtuon sa pagiging pinakamahusay na ina, upang mapalaki niya ito bilang pinakamahusay na anak na babae. Gayunpaman, hindi niya namalayan kung gaano kalaking stress ang idinudulot niya kay Medi hanggang sa huli na ang lahat. Doon niya natuklasan ang larong ito at inakalang gagamitin niya ito upang maibalik sa ayos ang kanilang relasyon, ngunit lalo lang niya itong pinalala. Habang siya ay nagsisimulang umiyak, inihayag ni Masato na ang mga tauhan na isinama niya ay may kapangyarihan na palakasin ang kanyang mga kagustuhan, kaya naman ginawa siyang labis na nahuhumaling sa pagiging pinakamahusay na ina,
kahit pa sa kapinsalaan ng pagsasakta ng ang kanyang anak. Nangangahulugan nito na siya ay nasa ilalim ng impluwensya, at hindi niya kailanman sinasadyang saktan si Medi. Narinig ito, niyakap ni Medi ang kanyang ina, inaamin na alam niyang ginagawa ng kanyang ina ang lahat para sa kanya. Ngunit mas magiging masaya siya kung isasaalang-alang din ang kanyang nararamdaman. Nangako ang nanay ni Medi na magpapabuti siya sa pagkakataong ito at humiling kay Medi na magpatuloy na maging kanyang anak, at pumayag si Medi, na agarang nagresolba sa kanilang away. Nang gabing yun, nagsagawa ang paaralan ng isang seremonya ng pagtatapos, kung saan inimbitahan ni Masato si Medi at ang kanyang ina na sumama sa kanilang salo-salo. Inaamin niyang medyo baliw silang lahat, ngunit naniniwala siyang masisiyahan sila ng husto kung maglalakbay sila ng magkasama. Habang nasa sabik si Medi, sabi ng nanay niya maglalag off na siya pagkatapos ng party na ito, kaya hindi siya makakasama sa kanila, pero si Medi ang bahala sa sarili niya. Sa unang pagkakataon, pinayagan si Medi na pumili para sa sarili niya, kaya nagpasya siyang sumama sa party ni Masato. Pagkatapos, isiniksik niya ang braso nito sa kanyang dibdib at nangakong magiging heroina niya, na ikinataranta nito. Maya-maya lang, lumitaw si Sirius at sinabing natapos na nila ang quest, kaya lahat ng tatlo sa kanila ay papayag ang maglaro ng gacha game para makuha ang item na gusto nila. Sina Masato at Wise ay nanalo ng daan-daang health at magic, mga bot area na nagpapataas ngunit walang ginagawa, at si Porta naman ay nanalo ng stuffed toy na gusto niya simula pa lang. Dahil naiinis sina Masato at Wise, binigyan sila ni Sirius ito ng isa pang ikot, kaya kinuha ito ni Masato at nanalo ng isang apron na tanging si Mamako lang ang makasuot. Napagtanto niya pagkatapos na minanipula ni Sirius ang gulong para bigyan siya ng trauma, ngunit nang sinuot ito ni Mamako, napagtanto niya na hindi pala ito kasing weird ng inaakala niya. Kalaunan, sinasagutan ni Mamako ang survey kung paano ang takbo ng mga bagay-bagay sa kanyang anak, at tinatype niya na maayos ang lahat. Saktong noon, nakita nila ang isang kumpol ng mga halimaw na papalapit sa kanila, at dahil abala si Mamako sa survey, nagpasya si Masato na samantalahin ang pagkakataong ito para magpatakbo ng isang farm. Gayunpaman, habang lumulukso siya, nakita ni Mamako ang mga halimaw na papalapit at tinalo sila sa isang atake lang, na ikinadismaya niya at ni Wise. Tinanong ni Medi kung nangyayari ba ito ng regular, at inihayag nila na lahat ng laban ay ganito. Pagkatapos ay nagpaalam si Medi at nagsimulang sip-a ng isang bato dahil nawasak ang kanyang plano na mahalin siya ng lahat sa pamamagitan ng pagpapagaling. Nauunawaan ni Masato ang kanyang pagkadismaya at inaamin na kailangan niyang humanap ng paraan para lumakas. Sa sandaling yun, isang tala ang lumitaw sa harap niya, at nalaman niya na may bagong tower dungeon ang nagbukas. Kung sino ang makatapos nito ay bibigyan ng isang hiling, ngunit iniisip niya na ito ay isang panloloko. Gayunpaman, dumating sila sa dungeon at nagulat sa laki nito. Agad-agad, napapalibutan sila ng galit na mga ina na lahat ay nagrereklamo na iniwan sila ng kanilang mga anak na lalaki at babae, na nagdulot ng pagkalito sa kanila. Nakita naman ni Masato ang kabaong ni Sirius sa likuran, kaya hinayla nila siya sa isang eskinita at pinabalik ang diwa ni Wise. Gayunpaman, itinulak siya ni Medi pabalik at ginamit ang sariling salamangka para buhayin si Sirius. Nagalit si Wise dahil yun lang ang pagkakataong napakinabangan siya, ngunit ngumisi lang si Medi, na sinasabing ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Nagising si Sirius at inilahad na wala siyang ideya kung bakit napapabayaan ang mga ina, at kailangan nilang hanapin ang pinagmulan ng problema. Dinala niya sila sa piitan at hiniling na tulungan siyang imbestigahan. Ngunit walang pakialam si Masato tungkol dito at gusto lang linisin ang piitan para matupad ang kanyang hiling. Nang makita ito, sabi ni Wise na siya ay isang super pantas at kayang makita ang kinabukasan, ngunit agad na kinontra ni Masato. Upang patunayan na mali siya, nagbigay si Wise ng hula na kapag pumasok sila sa dungeon, tatapusin ni Mamako ang lahat ng yugto at kapag oras na para humiling, aagawin niya ito at hihingi ng itlog. Tinama siya ni Mamako sa pagsasabing hihingi siya ng sariwang itlog, ngunit sinabihan siya ni Masato na huwag magsalita kapag nasa loob na sila ng dungeon. Pagkatapos nito, pumasok sila sa tore, at ipinaliwanag ni Sirius na ang dungeon na ito ay dinisenyo upang malagpasan lamang ng malalaking grupo. Sa sandaling yun, nakasalubong nila ang pugad ng mga gagamba, at nang magsimulang magpanik si Porta, sinabihan siya ni Wise na kumalma dahil lilinisin ni Mamako. Ito para sa kanila.
Sabi ni Mamako hindi niya ito kayang gawin, kaya naisip ni Masato na ito na ang pagkakataon niyang magpakitang gilas, pero sinabi lang ni Mamako na ang mga gagambang nagtatapos sa laro tuwing umaga ay nagdadala ng malas. Pagkatapos ay sinimulan niyang tusukin ang mga gagamba at sinabing ang cute daw ng mga ito, kaya naguluhan ang grupo. Habang sila ay patuloy na umaakyat sa mas matataas na palapag, nakakita sila ng isang lugar kung saan pwedeng ibalik ang kalusugan, ngunit wala naman silang nawalang kalusugan sa simula pa lang. Nakita rin ni Porta ang susi sa labasan, na maaari nilang gamitin upang lumabas sa piitan anumang oras. Nakita naman ni Wise ang isang baldosa na may aklat at tinapakan ito ng maraming beses, iniisip na mapapalakas nito ang kanyang mahika, ngunit ibinunyag ni Sirius na ito ay isang bitag ng mahika sa kisame, at ang tagal nito ay lumalaki sa bawat tapak, ibig sabihin, si Wise pinahamak lang ang sarili. Nang makita ito, naging masaya si Medi dahil siya na ngayon ang tanging gumagamit ng mahika sa grupo at mapapasunod na niya ang lahat. Habang nagpapatuloy sila, nakakita sila ng isa pang baldosa, at hiniling ni Sirius kay Mamako na tapakan ito. May pinaghihinalaan si Masato at tinanong si Sirius kung ano ang ginagawa ng baldosa na ito, ngunit binigyan siya ni Sirius ng isang palaisipan na sagot. Pagkatapos, tinapakan ito ni Mamako at lumipad pataas, kaya ibinunyag ni Sirius na nagbibiro lang siya sa kanila dahil ang baldosa na ito ang magdadala sa kanila sa susunod na palapag. Pagdating doon, pagod na si Masato dahil ang makita ang mga pabalat ng plot ng kanyang ina ay wala sa kanyang listahan ng mga gustong gawin. Nang mga sandaling yon, isang babaeng may buhok na kulay ginto ang lumitaw sa harapan nila at tinawag silang mga hanggal sa pagtatangkang linisin ang piitan, ngunit pagkatapos ay nadulas siya sa hagdanan at napaupo ng malakas dahil sa pagkahulog. Mabilis niya itong ipinagsawalang bahala at ipinakilala ang sarili bilang si Amante, isa sa 4 na pinuno ng isang grupong rebelde na nagtatrabaho sa piitan. Lumabas na, ilang paslit ang nagrebelde laban sa kanilang mga ina at nagsimula ng isang grupo, at isa siya sa mga maimpluwensyang miyembro ng naturang grupo. Tumingin siya kay Mamako at biglang tumakbo, at nang tanungin ni Masato kung ano ang nangyari, sinabi niyang natatakot siya rito. Pagkatapos ay natisod siya sa hagdanan at bumagsak pabalik, ngunit tumakbo ang mga miyembro ng kanyang grupo at mabilis siyang inalalayan pabalik. Sa impormasyong yon, hiniling ni Shisei kay Porta na gamitin ang susi at ilabas sila, kung saan ipinaliwanag niya ang lahat sa grupo. Napagpasyahan nila na hindi lang nagrereklamo ang mga rebelde, sinusubukan nilang linisin ang tore upang mabigyan sila ng isang hiling. Naniniwala si Masato na may masamang hiling sila at nanumpa siyang pipigilan sila. Ngunit sabi ni Mamako ay dapat lang nilang pagtuunan ng pansin ang pagbabalik ng mga pasaway sa kanilang mga nanay. Sang-ayon si Wise dito, sinabing kung magagawa nilang bawasan ang bilang ng mga rebelde, automatikong mabibigo ang kanilang plano. Gayunpaman, dahil kailangan nila ng mas malaking grupo upang maabot ang matataas na palapag, iminungkahi ni Shiroisei na gumawa ng isang guild upang mag-recruit ng mga miyembro. Dinala niya sila sa isang inabandonang bahay, at pinangalanan ito ni Mamako na Mommy Guild. Lubos na ikinabuisit ni Masato. Matapos doon magpalipas ng gabi, ginaisang ni Mamako si Masato, ngunit sinabi nitong pagod na pagod siya. Bilang tugon, hinalikan niya ito na siyang naging dahilan para bumangon ito sa kama ng may mataas na enerhiya. Nang maglaon, habang nagtitipon sila para sa almusal, itinuro ni Masato na magulo ang bahay at walang sino man ang gugustuhing sumali, ngunit tiniyak ni Mamako na sisiguraduhin niyang lahat ay makadarama ng pagtanggap. Pagkatapos, ibinunyag ni Shiroisei na nag-iwan siya ng regalo sa kanilang imbakan na magpapaganda sa lugar na ito, ngunit kailangan na niyang umalis upang imbestigahan ang mga rebelde. Lumabas, ang regalo ay isang set ng damit ng maid, at pakiramdam ni Masato ay nasa langit siya, napapalibutan ng mga cute na maid. Sakto namang, dumating si Mamako suot ang kanyang normal na damit, at sinabi ni Masato na hindi siya pinapayagang magsuot ng maid costume para sa kapakanan ng kanyang kalusugang pangkaisipan. Sa kabila ng pagkadismaya, naghiwa-hiwalay ang mga babae para gawin ang mga gawaing bahay at para iparamdam na tahanan ang guild house. Una, pumunta sina Medi at Porta sa Walmart para bumili ng mga gamit, at nalungkot si Masato dahil ang trabaho niya ay magbuhat ng mga bag. Samantala, sinimulan ni Mamako linisin ang silid ni Masato. Ngunit tingin ni Wise ay hindi ito kailangan dahil hindi naman matagal mananatili si Masato dito.
Gayunpaman, naniniwala si Mamako na mapalad siya na nasasalubong niya ang kanyang anak pauwi dahil ang ibang ina ay hindi nakakagawa niyon. Kaya gusto niyang siguruhin na komportable si Masato. Noon din, may nagring ang doorbell at nang buksan ito ni Mamako, siya ay nagulat. Samantala, tapos nang mamili si Masato at ang iba pa nang makita nila si Amanta, na bumibili ng gamit para gamutin ang kanyang namamagang pigi. Nakita ito ni Medi at agad siyang nagsimulang mang-asar, sinabing hindi na kailanman gagaling ang kanyang pigi, at dahil dito ay napaiyak si Amanta. Sinabihan ni Masato si Medi na tumigil at sinabi kay Amanta na susuportahan pa rin niya ito kahit kakaiba ang hugis ng kanyang pigi. Ngunit bigla niyang nasabi na tama ang ginawa niyang pagpapadala ng isang taong magdudulot ng kapahamakan sa kanilang base. Binaliwala nila ito dahil si Mamako ay isang raid boss na kayang lumaban para sa kanyang sarili, ngunit si Wise lumabas at ipinapakita na si Mamako ay natatalo, na nag-iwan sa kanila ng pagkabigla. Agad, nagmadali si Masato at ang iba pa pabalik sa guild house, at si Masato ay nagngingit-ngit sa pag-aakala na ang kanyang ina ay napapahamak, ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang isang negosyante na nanloloko sa kanya gamit ang isang masamang alok ng produkto. Lumabas, ang lalaki ay nagbebenta sa kanya ng isang kristal na magpapabago sa lahat sa kanyang grupo upang makagawa ng multi-target na atake, kaya pumayag si Mamako na bilhin ito, iniisip na magiging masaya si Masato. Sa sandaling yun, ang grupo ay namagitan, at sinabi ni Masato sa mapanlinlang na negosyante na umalis, binalaan din si Mamako na huwag magpaloko sa gayong mga pandaraya. Sa sandaling yun, sinusuri ni Porta ang bola at nagsisimulang magpanik, na naging dahilan upang tumakbo ang tindero. Pagkatapos ay ibinunyag niya na isa itong bomba, at nagsimulang magwala ang lahat. Sinabihan ni Medi si Masato na kunin na lang ito at tumalon sa ilog, ngunit mariin siyang tumanggi dahil wala siyang plot armor. Sa bawat segundo na lumilipas, lalong bumibilis ang pagtunog ng bomba, ngunit casual itong binuhat ni Mamako at marahang hinaplos. Pinapaalalahanan siya ni Masato na bomba yon. Ngunit iniisip niya na parang sanggol lang ito na umiiyak para sa kanyang mama, kaya siguradong mapapakalma ito ng paghaplos sa ulo. Nakakagulat, gumana ang pamamaraan ni Mamako, at ipinaliwanag niya na kapag umiiyak si Masato noon, pinapakalma niya ito gamit ang parehong paraan. Pagkatapos niya, salamat Masato sa pagtakbo para sagipin siya, na sinabing siya ang kanyang bayani, at hindi maiwasan ni Masato na kiligin sa pagiging suportado ni Mamako. Di nagtagal, nagpunta sila sa isang picnic, ngunit sumulpot si Amante at tinanong kung bakit hindi sumabog ang bomba sa kanilang bahay. Ito ang nagpatunay na siya ang nagpadala ng salesman na yun para guluhin sila. Ngunit patuloy siyang kinakantsawan ng grupo dahil patuloy siyang nagsasabi ng mga bagay na hindi nila tinatanong. Nag-aalala para sa kanya, humingi si Mamako ng pagkakataong kausapin si Amante, ngunit agad na naging handa sa pakikipagtalo si Amante. Iniisip na sawayin siya ni Mamako. Hiningi lang ni Mamako na pauwiin niya ang ibang adventurer dahil nag-aalala na ang kanilang mga nanay, ngunit tumanggi siyang makipag-usap sa kanya at tumakas. Tinanong siya ni Masato kung bakit pa siya pumunta doon sa simula pa lang, at hindi sinasadya ay nasabi niyang patungo na ang susunod niyang masamang balak. Nang mga sandaling yun, nakarinig sila ng malakas na pagsabog at dali-dali silang bumalik sa bahay ng guild upang makita itong wasak. Nagpakita ang tatlong lalaking may gulang at ibinunyag nilang naglagay sila ng mga paputok sa buong syudad, at pasasabugin nila ito kung hindi matugunan ang kanilang mga kahilingan. Lumalabas na gusto ng leader na may masamang hangarin na magbihis ng maid ang mga babae kay Mamako at pagsilbihan sila, kaya habang inaasikaso sila ni Mamako, nagnanais si Masato ng mabilis na kamatayan. Kalaunan, pinagsilbihan sila ni Mamako ng friend rice, at lahat sila ay nagkagusto sa ang kanilang niluto. Pagkatapos nilang kumain, hiniling ng pinuno na dalhin siya sa silid tulugan, kung saan sinabi niya kay Mamako na paglingkuran sila. Agad siyang tinawag ng mga miyembro ng grupo na nakakadiri, ngunit wala silang pagpipilian kundi ang sumunod upang hindi sumabog ang mga bomba. Gayunpaman, sinabi ni Mamako na ayos lang at nilapitan ang pinuno ng gang, na nagpaiisip dito na makukuha niya ang inaasahan niyang serbisyo, ngunit kinumutan siya ni Mamako at hinaplos hanggang sa dalawin siya ng antok. Bagamat iba ang inaasahan niyang uri ng serbisyo, ang ginawa ni Mamako ay nagpaalala sa lalaki ng kanyang pagkabata, at napagtanto niya na sobra siyang naging masama sa kanyang ina.
Kalaunan, nakatulog si Bro, at pati na rin ang dalawang iba pang gangster, at natuwa si Masato na ligtas ang kanyang ina. Nang maglaon, humingi ng paumanhin ang mga gangster kay Mamako at nangako na tatanggalin ang lahat ng bomba sa lungsod. Nang gabing yun, nagpatawag si Mamako ng isa pang pulong para sa estratehiya sa paliguan, kung saan nagtataka siya kung bakit galit na galit si Amante sa mga ina. Noon din, biglang pumasok si Amante sa banyo at gustong malaman kung bakit ipinadala ni Mamako ang kanyang mga ipinadala pabalik sa kanilang mga ina. Noon din, napansin niya na naroon din si Masato, kaya nahiya siya at nagtago sa likod ng isang bato. Pagkatapos, tinanong niya ang iba kung bakit sila ay ayos lang na maging sa paliguan kasama ang isang lalaki, at natutuwa si Masato na kahit papaano ay may normal na reaksyon ang isang tao sa kanyang mga malilikot na kasamahan sa party. Inamin ni Medi na medyo mahiyain siya, ngunit nakikisama siya sa lahat para maaga niya ang V-card ni Masato, at sinabi ni Porta na dapat ay sama-samang tinatamasa ang pagligo. Tinanong naman ni Wise si Amante kung bakit siya naroroon, at sinabi ni Amante na hindi niya sasabihin. Pagkatapos ay bigla niyang nasabi na walang paliguan ang tore, at madalas siyang naglilinis sa dagat, kaya napansin ni Wise na maalat ang amoy ni Amante. Idinagdag pa ni Medi na magaspang ang balat ni Amante, at hati-hati ang dulo ng kanyang buhok, na ikinataranta niya at humakbang sa isang sabunan. Nang bumagsak siya, tinanong ni Mamako kung ayos lang siya. Ngunit mabilis niyang sinabi kay Mamako na lumayo sa kanya at tumakbo palayo. Bago umalis, sinabi niya sa kanila na huwag itapon ang tubig sa paliguan, ngunit sinabi rin niya na hindi niya ito gagamitin, kahit na halatang kasinungalingan yon. Kinabukasan, dumating si Shirei sa bahay ng guild kasama ang ilang ina na gustong magpasalamat sa kanila para sa tulong. Naroon din ang bummer na si Pochi, at muling humingi ng paumanhin para sa kaguluhang dulot. Bukod pa rito, nagpa siya ang mga ina na sumali sa kanilang guild at tulungan silang malampasan ang tore. Kalaunan, habang papunta ang grupo ng mga ina sa tore, nalulungkot si Masato at hiniling na si Pochi at ang kanyang. Narito ang mga kaibigan. Hindi sila nakapunta dahil may iba silang ginagawa, at nagtataka si Masato kung ano ang pinagkakaabalahan nila. Gayunpaman, naiintindihan niyang kailangan ng tulong ng mga inang ito, kaya pumayag siyang tulungan sila, na nagpasaya kay Mamako. Pinapanood sila ni Amante mula sa malayo at sinasabing hindi nila kailanman malalampasan ang tore sa ganitong paraan. Maging siya ay nag-iingat kay Mamako, kaya naglagay na siya ng mga kagamitang may kakayahang sumabog sa loob ng tore para harapin sila. Samantala, habang papalapit ang grupo ng mga ina sa tore, napagtanto ng isang ina na naiwan niyang bukas ang mga bintana at ayaw niyang looban ang bahay. Kaya hiniling ni Masato kay Wise na i-teleport siya pauwi. Nang makita ito, ang lahat ng ibang nanay ay nagkukumpulan kay Wise para sa pagpunta sa kani-kanilang bahay, at kailangang gamitin ni Wise ang lahat ng kanyang mahika para tulungan sila. Samantala, naghihintay si Amante sa pagdating ng pangkat ng mga nanay, ngunit nawalan siya ng pasensya at sinubukan niyang umalis, ngunit nadapa sa isa sa mga bomba at bumagsak sa kanyang mga cake. Sa kanya napagtanto na aksidente niyang napandat ang switch, na naging sanhi upang sumambulat ang lahat ng bomba sa kanya. Samantala, lubusan ng pagod si Wise sa paggamit ng spell ng teleportation, kaya nagkukumpulan ang mga nanay sa kanya at pinapagawa siya ng mahika ng pagpapagaling sa kanilang mga kasukasuan. Si Porta ay abala rin sa mga nanay, kaya naman naiiwan Mamako at Masato upang linisin ang piitan. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Masato at ang iskuwad sa loob ng tore, ngunit lubos na pagod si Wise sa lahat ng paggamit ng teleportation. Iminungkahi ni Medi na itapon nila ito sa dagat o babagilan lang sila nito, ngunit sobrang pagod ni Wise kaya hindi na nito magawang bastyusan pa si Medi. Nang makita ito, nagpresenta si Masato na kargahin siya sa kanyang likod, at masiglang sumampa si Wise, na nagdulot sa Mom Squad upang purihin ang pagiging maginoo ni Masato. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa pag-akyat sa piitan, ngunit di nagtagal ay narating nila ang hagdanan na naharangan ng malalaking bato at iminungkahi ni Shirei na akyatin nila. Nag-aalala si Medi na baka gumuho ito, kaya si Porta ang naunang umalis at ipinakita sa lahat ang ligtas na daan. Matapos umalis ang lahat, lumabas si Amante mula sa ilalim ng mga guho at ginamit ang mahiwagang baldosa para sundan sila sa susunod na palapag. Pagkatapos nyon, narating ng lahat ang ika-20 palapag, pero napagod ang mga nanay at nagpa siya na magpahinga ng sandali.
Sa hindi nila nalalaman, naghihintay si Amante sa ika-21 palapag na may bagong patibong na magpapaulan ng kidlat kung gagamit ng metal-ikong sandata malapit dito, pero napagod siya sa paghihintay at maya-maya ay inatake ng isang halimaw. Mabilis niyang hinugot ang kanyang espada, ngunit tinamaan siya ng kidlat dahil sa sarili niyang bitag. Samantala, ang Mom Squad ay nagpipiknik sa ibabang palapag, ngunit hindi masyadong masaya si Masato dahil silang lahat ay nagpabeya. Nang makita ito, tiniyak ni Mamako sa kanya na magiging maayos sila dahil mayroon silang napakalakas na mga nanay na may plot armor. Pagkatapos nito, nagsimulang mangolekta si Mamako ng mga plato para hugasan, ngunit biglang nahulog si Amante mula sa hagdanan at napahiya muli. Bigla pa niyang nasabi na naglagay siya ng bitag na bumaliktad sa kanya, at galit siya dahil nagkakasiyahan lang ang mga nanay. Nagsimula siyang mag-tantrum, sinasabing ang mga nanay ang laging nagpapahirap sa kanya at dahil pagod na siyang maghintay. Hinahamon niya Mamako sa isang paligsahan sa paghuhugas ng pinggan upang ayusin ito ng isang beses at para sa lahat. Pareho silang binigyan ng kalahati ng mga plato upang hugasan at agad na nagsimulang maghugas si Amante, sa napakabilis na bilis. Sinabi niya kay Mamako na umamin na ng pagkatalo, ngunit walang casual na nilagyan ni Mamako ng sabon ang kanyang espada at inindayog ito ng isang beses upang linisin ang lahat ng pinggan. Inisip ni Amante na ito ay panloloko, ngunit idineklara ng panel ng mga hurado si Mamako bilang panalo. Nainis si Amante at humingi ng rematch, ngunit wala ng pinggan na pwedeng hugasan, kaya iminungkahi ni Mamako na maglaban na lang sila ng damit. Pumayag si Amante sa hamon at sinimulang kuskusin ang kamisete sa labador. Bagamat nililinis niya ito ng maigi, sinabi ni Mamako sa kanya na masisira ang damit kung labis itong kuskusin. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espada upang lumikha ng bula ng tubig na parang washing machine at ginamit ito upang linisin ang kamiseta nang hindi nasisira ang mga hibla. Muli, idineklara ng mga hurado si Mamako bilang panalo, ngunit tumanggi si Amante na tanggapin ang pagkatalo at tumakbo palayo, nangangako ng paghihiganti. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang grupo hanggang sa marating nila ang ika-81 palapag, kung saan nakita nila ang isang tile na hindi pa nila nakita noon. Itinulak ni Medi si Wise sa ibabaw nito, ngunit gamaan ang pakiramdam ni Wise matapos itong humandar. Umapak si Masato dito, pati na rin at nakaramdam ng paggan, kaya habang umaakyat sila sa mga palapag, patuloy siyang umaapak sa magkaparehong tiles. Naniniwala siyang dinaragdagan nito ang kanyang stamina, ngunit ibinunyag ni Shirase na tinatanggal pala nito ang kagamitan, kaya ngayon, boxer na lang ang suot niya at wala na siyang depensa. Sa sandaling yun, lumingon si Masato at nakita na ang kanyang ina ay nakatupis din, at nagdulot ito sa kanya ng bangungot. Nang makita ito, lumuhad si Mamako at sinimulang himasin ang kanyang tiyan, na nagpadagdag sa trauma ni Masato. Lumingon ulit siya at nakita si Shirase na nakatupis, at inamin nito na sinadya niyang itago ang impormasyong ito para i-trauma si Masato, na galit dahil masama raw kung may lumabas na halimaw. Sa sandaling yon, nakarinig siya ng ungol sa likod ng isang malaking tarangkahan, at sinabihan siya ni Shirase na mag-ingat dahil mapanganib ang mga halimaw na malapit sa tuktok. Kaagad, naghanda sina Masato at Mamako para lumaban, at sumama rin sina Wise at Medi sa kanila. Kinakabahan pa rin si Masato dahil wala silang lahat na baluti, ngunit nang bumukas ang pinto, lumitaw si Amante mula sa likuran, at napabuntong hininga siya ng ginhawa. Nakatupis din siya. Kaya nang tanungin ni Masato kung ano ang nangyari sa kanyang damit, ay nahiya siya at napagtanto niyang natapakan din niya ang mga patibong. Sa kabila nito, nangako siyang tatalunin niya sila sa pagkakataong ito at pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang hukbo ng malalakas na halimaw. Ang pangkat, hindi nanganganib dahil kasama nila si Mamako, ngunit sa sandaling yun, napansin ng isa sa mga nanay na magkakahawig ang mga halimaw. Doon ibinunyag ni Amante na dumating si Pachi at ang kanyang mga kasama sa tore upang hikayatin ang iba na umalis, kaya ginawa niya silang lahat na halimaw bilang kaparusahan. Pagkarinig nito, nakiusap ang mga nanay kay Mamako na huwag saktan ang kanilang mga anak, at wala siyang pagpipilian kundi ibaba ang espada. Pagkatapos ay inutusan ni Amante ang mga halimaw na salakayin ng kanilang mga nanay, ngunit ibinaba ng mga halimaw ang kanilang mga sandata at nagsimulang umiyak para sa kanilang mga ina. Nang mabaigo ang kanyang plano, gumamit si Amante ng spell para galitin ang lahat ng halimaw hanggang sa magwala sila at masukol ang lahat ng nanay.
Sa sandaling yun, naubusan ng ideya si Masato, kaya si Medi at isinaisan tabi ng Wise ang kanilang alitan at nagtulungan upang maglagay ng harang sa pagitan ng mga ina at mga halimaw. Pagkatapos nito, binulag nila ang mga halimaw sa pamamagitan ng isa pang salamangka. Nilapitan ni Mamako ang mga ina at ipinaliwanag sa kanila na hindi masaya ang kanilang mga anak sa paraan ng pagtrato sa kanila. Ang damdaming yun ay bumukal at ginawa silang halimaw, at naiintindihan ito ni Mamako dahil alam niyang ganyan din ang nararamdaman ni Masto tungkol sa kanya. Pagkatapos ay hinimok niya ang mga ina na tanggapin ang kanilang mga anak kung ano sila, at nang makinig sila sa kanya, lumitaw ang mga bolang mahika at bumuo ng baluti sa paligid nila. Nang lubos na nakasuot ang mga ina, nakaramdam sila ng kapangyarihan at nilapitan ang kanilang mga suwail upang akit-akit silang pagandahin ang kanilang pakiramdam. Si Pachi ang unang bumalik sa normal, at di naglaon ay sumunod din ang iba. Nang makita ang lahat ng nanay na niyayakap ang kanilang mga anak, niyakap din ni Mamako si Masato, kaya't naisip niyang sana'y mawala na lang siya. Pagkatapos yun, karamihan sa mga nanay at manlalaro ay nag-log off, ngunit nanatili sina Pachi at ang kanyang mga kasama upang magbayad sala sa kanilang mga kasalanan. Ibinunyag niya ang isang nakakagulat na katotohanan na nais ni Amante na marating ang tuktok ng piitan at hangarin niyang mawala ang lahat ng nanay sa mundong ito. Agad, lahat sila ay nagmadaling umakyat sa tuktok upang pigilan si Amante sa paggawa ng kanyang kahilingan, ngunit habang papalapit sila sa tuktok, tumapak sila sa isang magic tile at nagkahiwa-hiwalay. Napunta si Masato sa isang maze, ngunit sa halip na mataranta, nanatiling buo ang loob niya at nagsimulang maghanap ng daan palabas. Di nagtagal, nakita niya si Mamako na sumisilip sa kanya mula sa likod ng pader, ngunit hindi niya gaanong binigyang pansin yun at hiniling niya na sumunod ito sa kanya. Kakaiba nga, sinabi ni Mamako na mali ang daan na tinutungo niya, ngunit nang lapitan siya ni Masato, naramdaman niya na may mali. Bumunot siya ng isang maliit na bato at ibinato niya yun sa direksyon nito, na nagpaaktibo ng bitag na nagsara ng daan, dahilan upang maiwan si Mamako sa likod. Kasabay noon, nakita niya ang isa pang Mamako sa malayo na tinatawag siya, at sa wakas ay naunawaan niya na ang lahat ng ito ay mga imitasyon ng kanyang ina upang akitin siya. Hindi pinansin ang lahat ng tinig, nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makakita siya ng hagdanan, ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang daan-daang Mamako na papalapit. Sa kanya, sa takot, mabilis siyang umakyat sa hagdanan, may isa pang Mamako na lumitaw mula sa kabilang panig, at agad niyang nakilala ito bilang ang tunay. Hinarap naman ni Mamako ang mga imitasyon, sinasabing ang ginawa nila ay maaaring nagdulot ng panganib sa kanyang relasyon sa kanyang anak, at dahil dito, papagalitan niya sila. Pagkatapos yun, sabay silang umakyat sa hagdanan at sinamahan ng iba pang miyembro ng grupo, kung saan sina Wise at Medi ay nagbahagi ng parehong karanasan sa pagharap sa mga imitasyon ng kanilang mga ina, habang si Porta naman ay nagpapakita ng misteryo at sinabing walang kakaibang nangyari sa kanya. Nang sandaling yun, nakarinig sila ng pagsabog at dali-daling umakyat para makita na natalo ni Amanta ang huling boss ng mag-isa, ngunit ang pinto patungo sa itaas. Hindi bumubukas. Nang makita ni Amante si Masato at ang iba pa, nagpasya siyang maghayganti sa lahat ng pagkakataong pinagtawanan nila siya. Anako ni Masato ang lahat ng sisi dahil siya ang pinuno. Ngunit sinabi ni Amanta na wala siyang sama ng loob sa kanya, maliban sa katotohanang siya ang anak ni Mamako. Pagkatapos ay ibinato niya ang kanyang espada sa ere at sumugod patungo kay Masato, at kahit pa may kalasag ni Medi, nagawa niyang patumbahin ito sa isang malakas na sipa. Pagkatapos niyan, ginamit niya ang kanyang espada upang pabagsakin si Mamako, ngunit nang subukan siyang pigilan ni Wise gamit ang mahika ng hangin, kung paano man, nauwi siya sa pagpinsala ng sariling koponan. Kaagad, sinimulang pintasan ni Medi si Wise dahil sa pagiging isang masamang salamangkera at nagpas siyang ipakita sa kanya kung paano gamitin ang mahika. Gumamit siya ng spell upang magpatawag ng mga kamatayan para tapusin si Amante, ngunit sa hindi malamang dahilan, bumalik ang kanyang mga kamatayan at sila ang nagtapos sa kanya at kay Wise. Balingan ni Masato si Amante at hiniling na ipaliwanag ang kanyang mga kapangyarihan, kaya ibinunyag ni Amante na dahil sa kanyang pagiging mapaghimagsik, mayroon siyang passive skill na sumasalamin sa mga atake. Nang magpas siyang ibigay ni Mamako ang lahat, pinigilan siya ni Masato dahil kung mas alamin ang kanyang atake, magtatapos ang buhay nilang lahat. Nakita ito, tinanong ni Amante si Masato kung naiirita siya sa kanyang ina,
at inamin niya na minsan ay nakakainis ito. Iminungkahi ni Amante na alisin nila si Mamako sa server, ngunit mabilis na ipinagtanggol ni Masato ang kanyang ina. Sa pagkakataong yun, isang bagong nabuhay na Wise at Medi ang sumama kay Masato at sinubukang atakihin siya. Ngunit parehong nabigo ang kanilang mahiwagang at pisikal na pag-atake. Matapos harapin sila, sinabi ni Amante kay Mamako na ang kanyang anak ay nakatakdang magkaroon ng kapanapanabik na pakikipagsapalaran araw-araw, ngunit sinira iyon ng kanyang presensya. Gayunpaman, sinabi ni Masato sa kanya na tumigil na sa pagsatsat dahil, kahit na ang ideya ng kanyang ina na sama-sama sa isang isekai ay tila nakababaliw, hindi niya pa rin mapigil ang matuwa dahil labis na nagmamalasakit ang kanyang ina sa kanya. Nakakaramdam siya ng pagkasabik sa pagkaalam na wala pang sino man ang nakaranas ng ganoong pakikipagsapalaran kasama ang kanilang ina noon, kaya binago ng bagong karanasang ito ang kanyang pananaw sa mga bagay-bagay. Ngayon, kumpleto na siya sa lahat ng kailangan, kaya sisiguraduhin niyang walang sino mang susubukang sirain ang kanyang relasyon sa kanyang ina. Ang kanyang mabubuting salita ay nagpaiyak kay Mamako, kaya sinabi ni Masato sa kanya na huwag munang sakupin ang eksena sa pagkakataong ito at hayaan silang lumaban. Humingi ng pahintulot si Mamako na magsabi pa ng isang bagay, at matapos siyang bigyan ni Masato ng pahintulot, tinanong niya si Amante kung bakit niya kinasusuklaman ng husto ang mga ina. Walang ipinaliwanag si Amante at ninais lang niyang mawala ang lahat ng ina sa mundong ito, kaya sa kauna-unahang pagkakataon, sinabi ni Mamako na galit siya at pagsasabihan niya si Amante para magtino. Sinubukan ni Masato na pigilan siya mula sa muling pag-agaw ng pansin, ngunit sinabi ng mga babae sa kanya na tumahimik at hayaan si Mamako na gawin ang gusto niya. Sabi ni Amante na walang anumang sawayang makakaapekto sa kanya. Ngunit sinabi ni Mamako na hindi at nagpaputok ng malakas na laser mula sa kanyang daliri na gumawa ng butas sa pinto sa likod. Nang matapos ito, nagmistulang labis na nalutong steak si Amante, na bigla na ang kanyang passive ability ay nabigo laban sa atake ni Mamako. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Mamako na hindi yun atake kundi isang saway ng ina at si Amante, na napagtantong lubos siyang talo, ay tumakbo patungo sa bubong ng piitan. Doon, nakahanap siya ng obelisk na magbibigay sa kanya ng anumang nais niya, ngunit mabilis na sumunod si Masato. At bigla niyang sinabi na gusto niya ng itlog bago pa masabi ni Amante ang kanyang hiling. Matapos mawala ang obelisk, umalis si Amante na umiiyak, at si Masato ay umiiyak din dahil ang kanyang munting utak ay itlog lang ang naiisip sa napakahalagang sandali. Nang gabing yun, lumabas si Amante upang makipagkita sa ibang pinuno ng mga rebelde para mailunsad nila ang isang paspusang pag-atake kay Mamako. Samantala, gumawa ng hapunan si Mamako para sa lahat gamit ang mga itlog na hiniling ni Masato, na nagpanais sa kanya na sana'y hindi na lang siya ipinanganak. Naroon din si Shirase, at naglabas siya ng isang kristal na katulad ng ginamit ni Medi Mama at Kazano. Ibinunyag niya, gumagamit si Amante ng parehong kristal, at dahil may iba pa siyang kaibigan, binibigyan niya sila ng bagong misyon upang talunin silang lahat. Pagkatapos nito, umalis sila sa bayan, at habang nais ni Mamako na sana'y mas matagal pa sila, gusto nang umalis ni Masato dahil nagtayo si Pochi ng mga estatwa bilang parangal sa kanila. Habang nagpapatuloy sila, sina Medi at Wise ay patuloy na nag-aaway tulad ng dati, at si Mamako ay sobra pa ring mapagmahal. Ngunit sa lahat ng pinagdaanan nila, tinanggap na ni Masato ang sitwasyon. Iyon na para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo, at kung gusto mo pang makakita, panoorin ang video na ito sa screen. Salamat sa panunood.